Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakita ni Mateo ang napakaraming mga wind spirit wolf nang lumapag siya sa lupa. Dito na siya nakaramdam ng matinding pananabik. Haha, nandito lang pala ang mga lobong iyon. At pagkatapos ay nakita ni Mateo ang patay na katawan ng Wolf King. Dito na niya nalalamig na tinanong si Daryl ng, napakalaki ng isang ito. Ito ba ang hari ng mga lobo? Paano ito namatay? Habang nagsasalita, hindi man lang tiningnan ni Mateo si Daryl. Naging arogante rin ito na parabang inuutusan niya si Daryl. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Mateo na ang mortal niyang kaaway na si Daryl ang tao na kanyang kaharap. Sa kanyang puso, ang tao na nasa kanyang harapan ay si Luka na nasa ibaba ng ranking sa nilalahukan nilang tournament. Hindi karapat-dapat si Luka na makuha ang kanyang atensyon. Buwisit! Nagawa pa ring magpaka-arogante ni Mateo matapos niya itong hindi makita ng ilang taon. Habang patagong sinisermonan sa kanyang sarili, nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl. Pero pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang bumalik sa pagkukunwari bilang isang pangkaraniwang tao. Hindi ko sigurado ang tungkol sa bagay na yan. Nakarinig ako ng tunog mula sa isang laban dito kaya agad ko itong pinuntahan. At noong makarating ako rito, nakita ko na lang ang patay na katawan ng hari ng mga lobo. Nagmukhang natural si Daryl habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi siya nagmukhang nagsisinungaling sa harapan ni Mateo. Naramdaman ni Daryl na mas lumakas si Mateo kaysa noong huli silang nagkita. Nagmukha pa rin itong manloloko hanggang ngayon. Hindi nagkaroon ng kahit na anong problema si Daryl na talunin si Mateo. Pero magiging imposible pa rin sa kanya ang mabilis na pagpatay dito. Kaya sa sandaling mapagdesisyonan ni Daryl na patayin si Mateo, kakailanganin niyang gamitin ang buo niyang lakas para magawa ito, kaya agad na malalaman ng lahat ang tunay niyang pagkakakilanlan. Kinakailangang kumalma ni Daryl sa mga sandaling ito. Kaya kailangan niyang mag-isip ng kwento para alalahanin ang mga nangyari sa harapan ni Mateo. Tunog ng isang laban. Kumunot ang noo ni Mateo habang dahan-dahang naglalakad palapit dito. Sinasabi mo bang may kasama tayong pumatay sa hari ng mga lobong ito? Hindi inasahan ni Mateo na mapapatay ni Luka ang hari ng mga lobo. Ito ay dahil sa martial saint nitong lakas. Wala itong kakayahan para patayin ang napakalakas na hari ng mga lobo. Oo. Dito na nagsimulang magsabi ng kung ano-anong kalokohan si Daryl. Hindi rin lang isa ang taong gumawa nito. Nagawa pa nga nilang magtalo nang mapatay nila ang Wolf King dahil sa naging hatian nila sa makukuha nilang elixir sa katawan nito. Hindi ko nakilala kung sino ang mga yon dahil hindi ko sila nagawang makita. Haha! Nang marinig niya iyon, ngumiti si Mateo habang tinitingnan ng maigi ang katawan ng namatay na hari ng mga lobo. Mukhang sinuswerte ako ngayon. Napili na ako ng isang nakahanda ng katawan ng lobo para sa akin. Siguradong pambihira ang internal alchemy elixir na mula sa katawan ng hari ng mga lobo. Kaya siguradong makakapasok din si Mateo sa susunod na round ng kompetisyon sa sandaling makuha niya ito. Hindi alam ni Mateo na naubos na pala ni Daryl ang internal alchemy elixir sa katawan ng dambuhalang lobo. Habang nakakaramdam ng matinding tuwa, hindi na nagsalita pa si Mateo. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon ay maaari ka nang umalis. Wala nang matitira sa iyo rito. Napakarami ng mga wind spirit wolf na kasama ng napatay na Wolf King sa lugar na yon. Kaya dapat lang nasuluhin niya ang mga ito. Buwisit! Napakasama talaga ng Mateo na ito. Masyado siyang ambisyoso. Gusto niyang makuha ang lahat ng ito para sa kanyang sarili. Hindi nagpakita si Daryl ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha nang sermonan niya ito sa kanyang sarili, mapait lang siyang umiti sa harap ni Mateo. Sec Master Hanson, mayroon nga tayong kasabihan na finders keepers, nagdadalawang isip na tumanggi rito si Daryl. Ako ang unang nakakita sa katawan ng namatay na hari ng mga lobo, kaya hindi patas para sa akin na paalisin mo ako rito. Sa totoo lang ay nakuha na ni Daryl ang internal alchemy elixir sa katawan ng namatay na hari ng mga lobo. Pwedeng-pwede na niya itong iwan. Pero kinakailangan pa rin niyang tapusin ang kanyang pag-arte. Matalino si Mateo kaya agad itong makakaramdam ng mal-isa sandaling magmadali siyang umalis dito. Gaya ng inaasahan,
Nanalamig na ngumiti si Mateo nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl at aroganteng sinabi na, "Hoy, iniisip mo ba na kaya mo nang makipagkasundo sa akin? Umalis ka na habang maganda pa ang mood ko ngayon." "Sige po." Mapait na ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, "Good luck po sa inyo, Sec Master Hanson." Habang nagsasalita, mabilis na umalis si Daryl. At nang tumalikod siya para umalis, agad na nagpakita ang paghihiganti at galit sa mga mata ni Daryl. "Hahayaan kitang magpakasaya sa susunod na 2 araw, Mateo. Tingnan na lang natin sa sandaling magharap na tayo sa finals ng kompetisyong ito." Hindi na nag-isip pa si Mateo nang makita niyang umalis si Daryl. Agad niyang itinalikod ang kanyang katawan para lumapit sa katawan ng namatay na hari ng mga lobo. Napakalaki ng hari ng mga lobong ito. Siguradong pambihira ang tinatanglay nitong internal alchemy elixir. Nasabik ng husto si Mateo nang iangat niya ang kanyang kamay para kunin ang internal alchemy elixir. "Ano?" Pagkatapos ng isang saglit, agad na nagalit si Mateo nang makita niya ang walang laman na katawan ng hari ng mga lobo. Mayroon ng ibang nakakuha sa internal alchemy elixir nito. "Buwisit, nagsinungaling sa akin si Luca." Sumama ng husto ang mukha ni Mateo habang naglalagablab sa galit ang kanyang mga mata. Isinara niya ng husto ang kanyang mga kamao habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang napakalakas at nakikipaglabang aura. Malinaw na ang lahat sa kanyang paningin. Kinuha ni Luca ang internal alchemy elixir at nagkunwaring kadadating-dating lang noong dumating siya sa lugar na yon. Agad na napatayo si Mateo sa sobrang galit para sumugod sa direksyong tinahak ni Daryl. Oh. Pero sa mga sandaling yon, nagtipon-tipon sa kanyang paligid ang mga lobo at malakas na umalulong. Masyadong nakakatakot ang ginawang pagalulong ng mga ito habang sumusugod at pumapaligid kay Mateo. Noong naroroon si Daryl, natakot sa kanya ang mga lobo nang dahil sa dala niyang beast-taming loop. At ngayong wala na siya, nagalit ang grupo ng mga lobo matapos makita ang ginagawang paghahalungkat ni Mateo sa katawan ng namatay na hari ng mga lobo. Nagtaka, nagalit at nasurpresa si Mateo nang makita niya yon. Ginamit niya ang kanyang internal energy para patalsikin ang mga umaataking Wind Spirit Wolf habang sumisigaw ng, "Umalis kayong lahat ngayon din." Pero masyadong marami ang mga lobo sa kanyang paligid, nasa 1-0, 0-0-0 ang kabuohang bilang ng mga ito. Kaya sa sandaling matalo niya ang ilan sa mga lobo, agad naman siyang susugurin ng mga kasama nitong muli. At dahil dito ay wala nang magagawa si Mateo, kundi labanan ang mga ito hanggang sa mamatay ang karamihan ng mga lobo. Habang tuwang-tuwa naman si Daryl nang marinig niya ang pagangil ng mga lobo sa kanyang likuran at ang galit na mga sigaw ni Mateo. "Mateo, dahil masyado kang arogante, makipaglaro ka na muna sa mga lobong iyan," isip ni Daryl bago magpunta sa ibang bahagi ng kakahuyan para mag-imbestiga. Hindi nagtagal ay lumipas ang isang buong araw. Sumapit na ang dilim nang umalis si Daryl sa training ground at pumunta sa daanan papasok dito para sumama sa ibang mga kalahok. Nang makarating siya sa entrance, nakita niya si Florian na namuno sa mga sundalo ng Royal Army na naghihintay sa kanya mula sa entrance na kasalukuyan pang malayo mula sa kanya. Makikita sa harapan ni Florian ang halos 200 mga kalahok, malapit nang makarating dito ang lahat. Tumawa ng malakas si Daryl nang makita niya si Mateo. Nakita niyang punit ang damit ni Mateo habang sugatan naman ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Nabalot ang kanyang katawan ng dugo na nagpalala sa kanyang itsura. Mukhang kinailangan niyang tumakbo mula sa mga lobong iyon kanina. Inatake ng mga lobo si Mateo. At kahit na nagawa nitong makatakas, napuno naman ng sugat ang buo niyang katawan matapos kagatin ng ilang mga lobo. Maliit lang ang mga sugat niyang ito pero binigyan naman nito si Mateo ng matinding kahihiyan. "Hoy, ang lakas ng loob mong magpunta rito." Galit na sinabi ni Mateo habang naglalagablab sa galit ang kanyang mga matang nakatingin kay Daryl. Sa loob ng isang sandali ay agad na napatingin ang lahat kay Daryl. Ano ang nangyari? Binastos ni Luca si Mateo. Gusto na ba niyang mamatay? Hindi pa alam ng lahat ang nangyari sa mga sandaling ito. Kahit na anong mangyari, hinding-hindi mapapatawad ni Mateo si Daryl sa pamamahiyang ginawa nito sa kanya. Kaya paano niya ito maikukwento sa iba? Hindi nagalala si Daryl habang nakangiting sinasabi na, "Sec Master Hanson. Bakit ako magtatago SIO?
Kung hindi dahil sa pagbibigay ko sa iyo ng mga lobong iyon, hindi ka sana nakakuha ng napakaraming internal alchemy elixir. Tama. Habang sinasabi ang bagay na iyon, tumingin si Daryl sa resulta sa tabi ng entrance. Si Daryl ang nahuling umalis. Nagawa na nilang i-generate ang temporary standing list ng mga kalahok bago pa man siya makarating. Si Mateo pa rin ang nangunguna sa listahan na nagkaroon ng 1,260 internal alchemy elixir. Nasa 100 mga elixir ang kanyang lamang sa taong pumapangalawa sa listahan. Buwisit! Nagulat si Daryl nang makita niya ang listahan. Wala talagang awa si Mateo, nagawa niyang makakuha ng 1,260 mga internal alchemy elixir. Ikaw, tumitig ng husto si Mateo kay Daryl, na mula ng husto ang mga mata nito. Tama nga si Daryl, kahit na nagawa siyang mapaligiran ng mga sumusugod na lobo, nagkaroon naman siya ng napakaraming bilang mga internal alchemy elixir nang dahil sa mga ito. Pero galit nag-alit sa mga sandaling ito si Mateo. Kinuha ng Luca na ito ang internal alchemy elixir ng namatay na hari ng mga lobo, at iniwan ang katawan nito sa akin. Niloko niya ako na parang isang mangmang. Hinding-hindi ko ito mapapalampas. Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Mateo, kaya hindi na niya maiwasan pang makipaglaban. Pero sa huli ay nagawa pa rin niyang kontrolin ang kanyang sarili. Kahit na anong mangyari, sumali siya sa kompetisyong ito para manguna at mapakasalan ang prinsesa. At higit sa lahat, pinapanood siya ni Florian at ng Royal Army na nagbabantay sa lugar na ito. Isang mukhang malinis na lalaki ang humakbang paabante at nakangiting nagsabi ng, "Huwag ka nang magsayang ng oras, Luca. Ipakita mo na kung mayroon kang nakuhang internal alchemy elixir. Pero kung titingnan kita ngayon, mukhang hindi mo talaga magagawang pumasok sa top 1-0. Nagtunog arogante ang isang ito. Siya ay walang iba kundi si Johanstead, isa sa mga senior ng Incandescent Sect. Isa siyang kalahok na may lakas na nasa Martial Emperor. Matapos makita ang pagtrato ng kanyang Deputy Sect Master kay Luca, naramdaman ni Johannes ang isang bagay, kaya hindi siya nagdalawang isip na ipahiya si Daryl para maipaghiganti ang kanilang Sect Master. Ang lakas ng loob mong ipahiya ang aming Deputy Sect Master, pagbabayaran mo ito. Kasabay nito ang kalmadong pagsasalita ni Florian, malapit nang matapos ang semi-finals ngayon, Luca. Ibigay mo na sa amin ang mga nakuha mong internal alchemy elixir. Makikita sa mga sandaling ito ang pagkaubos ng pasensya ni Florian. Gaya ng iba, walang pakialam maging si Florian kay Luca. Kahit na nagawa nitong bugbugin si Wyatt, dumepende pa rin ito sa kanyang swerte. Kahit na anong mangyari, isa pa rin siyang kalahok na mayroong lakas na nasa Martial Saint level lamang. Kaya kahit na makakuha siya ng kahit na anong elixir, hindi pa rin ito magagawang tumungtong sa top 1-0. Opo, ngiti ni Daryl bago tumalikod para ilabas ang mga nakuha niyang elixir. Agad na tumawa ang lahat nang makita nila ang dami ng internal alchemy elixir na hawak ni Daryl. Nasa 30 mga elixir lang ang kanyang nakita. Sa pamamagitan ng ganitong klase ng mga resulta, imposible para sa kanyang makapasok sa top 1-0 nito. Kahit sa top 100 ay hindi magagawang umabot ni Daryl. Tuwang-tuwa na tumawa si Johannes, habang naluluhang tinuturo si Daryl, "O no, masyado na itong masama, ikaw na nga ang huling dumating pero nagawa mo pa ring maglabas ng ganyan lang karami na mga internal alchemy elixir. Ano? Inubos mo ba ang araw na ito para maglibot sa paligid matapos kang habulin ng mga Wind Spirit Wolf? Ilang beses ka bang tumakbo para sa iyong buhay kanina?" Haha! Habang sinasabi ang mga bagay na iyon, sinimulan na rin ng lahat na duruin at pagtawanan si Daryl. Ngumiti si Daryl at hindi nagsalita ng kahit ano nang maliitin siya ng ibang mga kalahok. Tama, hindi pa nilalabas ni Daryl ang internal alchemy elixir ng hari ng mga lobo. Pero hindi na ito matiis pa ni Asher. Johannes! Humakbang paabante si Asher at nanalamig na tumingin kay Johannes. Nakakatawa ba ito sa tingin mo? Pare-pareho tayong mga kalahok dito. Kaya anong karapatan mo para pagtawanan si Luca nang hindi siya makakuha ng maraming internal alchemy elixir? Napatigil sa pagtawa ang lahat sa mga sandaling ito, agad na umingay ang paligid sa lakas ng kanilang usapan. Ano ang nangyayari? Magkaibigan sina Asher at Luca. Kilala na malakas si Asher sa mga kalahok ng tournament na ito. Palagi siyang isa sa mga nangunguna sa rankings.
Kaya wala nang kahit na sino ang tumawa sa kanya noong magsalita na si Asher para kampihan si Daryl. Ako, natigilan dito si Johannes. Inipon niya ang kanyang lakas at tumingin kay Asher habang sinasabi na, "Ano bang problema mo, Asher? Ilang internal alchemy elixir lang ang nakuha ni Luca. Kaya ano ang problema kung pagtatawanan ko ito ng kaunti?" Nagmalalaking tumuro si Johannes sa temporary winner list na nasa kanyang tabi. Nakapasok ako sa top 1-0 ng listahang ito, kaya may karapatan akong pagtawanan siya. Tama rito si Johannes, siya ang nauna sa top 1-0 list. Kaya walang kaduda-dudang pasok na siya sa susunod na round. Kung ganoon ay pasok ka pala sa top 1-0. Nanlalamig na tawa ni Asher, bago tumingin kay Florian at sabihing, "Master Florian, ibibigay ko ang lahat ng hawak kong internal alchemy elixir kay Luca. Aalis na ako sa kompetisyong ito." Nagmukhang determinado si Asher sa mga sandaling iyon. Sa totoo lang, kinakailangang magbigay ni Asher ng napakalaking effort para makuha ang first place ng martial arts competition. Kaya sasayangin niya lang ito kung susuko siya ng ganoon-ganoon lang. Pero wala siyang magagawa. Dahil alam niyang nagmula si Luca sa royal family ng South Cloud World, kinakailangan niya itong suportahan anuman ang mangyari. Nangangailangan din ang kanyang sekta ng suporta mula sa royal family para mapalakas at lumaki. Ano? Nagkagulo ang lahat sa mga sandaling ito. Hindi makapaniwala ang mga itong tumingin kay Asher gamit ang nasusurpresa nilang mga mata. Gustong umalis ni Asher sa kompetisyon at ibigay kay Luca ang mga hawak niyang internal alchemy elixir nang walang anumang kapalit. Isip ng lahat. Gaano ba kaimportante ang relasyon nila para magsakripisyo ng ganito si Asher? Nakakuha si Asher ng higit 1,000 mga internal alchemy elixir. Kaya siguradong tutungtong si Luca sa ikalawang pwesto sa sandaling ibigay niya ang lahat ng ito sa isang iyon. Dito na biglang napuno ng tensyon ang hangin sa kanilang paligid. Naglakad palapit si Daryl sa mga sandaling iyon at tinapik ang balikat ni Asher habang nakangiting sinasabi rito na, "Asher, maraming salamat pero hindi mo na kailangan pang gawin ang bagay na yan. Dahil hindi ako matatalo sa round na ito." Humahanga itong tiningnan ni Daryl. Hindi niya inasahang isa palang mapagbigay at puno ng dangal na lalaki si Asher. Pero, nagalala si Asher nang marinig niya ang pagdadalawang isip ni Daryl at sinabing, "Pero matatanggal ka sa round na ito kung hindi natin ito gagawin." Hindi pa rin alam ni Asher sa mga sandaling ito na nakuha ni Daryl ang internal alchemy elixir ng namatay na hari ng mga lobo, hindi lang niya ito ipinapakita pa sa lahat. Ngumiti si Daryl at sinenyasan ito na huwag magalala. Sa mga sandaling iyon ay inayos ni Johannes ang kanyang isip bago ituro si Daryl at tumatawang sabihin na, "Haha! Grabe, isa talaga siyang lalaki na puno ng prinsipyo matapos niya tanggihan ang tulong na ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Matanong nga kita, paano mo ba pinaplanong makapasok sa susunod na round sa pamamagitan ng higit 30 mong mga internal alchemy elixir?" Haha, haha! Habang sinasabi ang bagay na yon, kaagad na nagising sa realidad ang lahat at sumabog sa katatawa. Pagkatapos makita na malapit nang matapos ang semifinals, hindi na nagaksaya pa ng oras si Florian. Hindi makapaghintay nitong sinabi kay Daryl na, "Hindi ito lugar para makipagbiruan, Luca. Siguradong matatanggal ka sa kompetisyon kung iyan lang ang dala mong mga internal alchemy elixir." Ang daming sinasabi ng walang kwentang tao na ito. Naghihintay pa rin ako para i-report ito sa kamahalan. Isip ni Florian. Sino ang nagsabi na wala na akong internal alchemy elixir? Kalmadong ngiti ni Daryl habang kinukuha ang gintong internal alchemy elixir na kanyang nakuha. Kasama ba ang isang ito sa bilang? Kuminang ng husto ang kulay gintong internal alchemy elixir nang ilabas ito ni Daryl na nakapagpahilo sa lahat ng tumingin dito. At pagkatapos ay nanlamig ang hininga ng lahat habang tinitingnan ang hawak na gintong internal alchemy elixir ni Daryl. Anong klase ng internal alchemy elixir yon? Mayroon itong gintong kulay. Napanganga ng husto ang natitigilang si Johannes sa kanyang nakita. Ito, kasabay nito ang pagkagulat ng natitigilang si Florian habang tinitingnan ng maigi ang gintong internal alchemy elixir. Hindi na ito nakapagsalita pa ng maayos sa sobrang emosyonal. Ito ba ang gintong internal alchemy elixir ng hari ng mga lobo? Hindi na naitago pa ni Florian ang pagkagulat na kanyang nararamdaman.
Tumingin siya sa kanyang paligid at sinabing, "Makinig kayong lahat, ipinagutos ng kamahalan na ang sinumang makakakuha sa gintong internal alchemy elixir ay magkakaroon ng karagdagang 800 internal alchemy elixir sa kanyang pangalan bilang kapalit nito." Katumbas ng 800 pangkaraniwang internal alchemy elixir, ang gintong internal alchemy elixir na yan. Natigilan ang lahat nang marinig nila yon. Naku-curious silang tumingin kay Daryl nang may magkahalong nararamdaman sa kanilang mga dibdib sa mga sandaling yon. Masyadong malakas ang hari ng mga Wind Spirit Wolf. Isa lang siyang cultivator na may lakas ng martial saint, kaya paano nagawang makuha ni Daryl ang internal alchemy elixir sa hari ng mga lobo? Sa mga sandaling iyon, mabilis na nireorganize ni Florian ang qualifiers list at nagbigay ng isang anunsyo. Kung bibilangin ang gintong internal alchemy elixir at ang 30 pangkaraniwang internal alchemy elixir na nakuha ni Luca, mayroon na siya ngayong 830 bilang ng mga elixir. Tumungtong na siya ngayon sa ika-5 pwesto na nagsiguro sa kanyang pwesto sa finals ng kompetisyon. Natitigilang tumingin si Florian kay Johannes at natitigilang sinabi na, si Johannes na kaninang nauna sa listahan ay nasa 11 teach place na ngayon na nagtanggal sa kanya sa kompetisyong ito. Nanginig ang buong katawan ni Johannes nang sabihin yon kay Florian, na paatras ito ng ilang hakbang bago magberde at bumagsak ang kanyang mukha na para bang isang bugok ang itlog. Nag-qualify na ako kanina kaya paano ako na-eliminate ng ganoon-ganoon na lang? Ano ang nangyari? Kumunot dito ang noo ni Mateo na nagmukhang weirdo sa mga sandaling ito. Buwisit. Nakalimutan kong nasa kanya pala ang internal alchemy elixir ng namatay na hari ng mga lobo. Kahit na nagawa mong mag-qualify, huwag na huwag ka munang magpakasaya. Hindi na ako magpapakita pa ng awa sa sandaling magkita tayo sa finals, isip nito habang matalim na nakatitig kay Daryl. Blangkong napatingin ang lahat kay Daryl sa mga sandaling ito. Hindi pa nila magawang ayusin ang kanilang mga isipan. Masyadong naging mabilis ang pagbabago ng mga pangyayari, masyado itong unpredictable. Nagawa ng isang martial saint na lalaking makapasok sa finals, matapos niyang ilagay ang kanyang sarili sa ika-5 pwesto. Sino nga ba ang maniniwala rito kung hindi nila ito makikita gamit ang mga sarili nilang mata? Ngumiti si Asher pagkatapos makita ang mga nangyari at huminga ng malalim. Nag-qualify na si Master Luca sa kasunod na round, kaya hindi ko na kailangan pang sumuko sa kompetisyong ito. Kasabay nito ang pagrespeto ni Asher kay Daryl sa kanyang sarili. Ito ang bagay na kayang gawin ng royal family sa South Cloud World, ang pagbabago sa sitwasyon habang nasa pinakakritikal na sandali ng kanilang mga buhay. Isa itong kamangha-mangha at karespe-respetong bagay para sa kahit na sino. Isinara ni Daryl ang kanyang mga kamao at yumuko kay Florian. Marami pong salamat Master sa pagbibigay ng isang kompetisyon na nagbibigay halaga sa pagiging patas ng lahat. Habang sinasabi ang bagay na yon, nagdalawang isip si Daryl na magsabi ng ganito kabubuting salita kay Florian, pero kinakailangan niya pa ring magkunwaring mabait para magpatuloy na maging bahagi ng kompetisyong ito. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Nagmukhang arogante si Florian habang kalmadong sumasagot ng, dapat kang magpasalamat sa kamahalan. Siguradong ma-eliminate ka sa sandaling hindi nito mabanggit na kasama rin sa bilang ang internal alchemy elixir ng hari ng mga lobo. Nakabase ang nangyaring ito sa swerte. Pero hindi niya magagawang manguna sa pamamagitan lang ng swerte. Kahit na anong mangyari, mas naging pabrutal ng pabrutal ang mga sumunod na round ng kompetisyon. Hindi na nagsalita pa si Florian, habang itinataas ang aknyang kamay at sinasabing sige. Inilabas na ang listahan ng mga nanalo na nakapasok sa top 1-0 ng listahan. Maaari na kayong makabalik sa inyong mga tinutuluyan para magpahinga. Ire-report ko naman ang naging resulta ng round na ito sa kamahalan. Habang sinasabi ang bagay na yon, pinangunahan ni Florian ang mga sundalo ng Royal Army at mabilis na bumalik sa Royal City. Samantala, sa New World Palace, kasalukuyang nakaupo si Yvette malapit sa bintana ng kanyang kwarto habang nabablangkong nakatingin sa madilim na tanawin sa labas. Hindi matutumbasan ang kanyang kagandahan pero nagpakita rin ng kaunting kalungkutan ang maganda niyang mukha. Mula noong marinig niya ang balita na namatay si Daryl sa malalim na bahagi ng bakuran papasok sa city, naramdaman ni Yvette na parabang gumuho na ang kanyang mundo. Kahit na sinaihan ito na obserbahan ang tournament kasama ang ibang mga miyembro ng royal family nitong mga nagdaang araw, wala pa rin ang kanyang puso rito.
walang sandali na hindi niya nagagawang mamiss si Daryl. Dahil noong araw na yon ginanapan ng semifinals ng inorganisa nilang martial arts competition, hindi maaring dumalo at manood ang Emperor ng New World at kanyang mga ministro sa lugar na pagdarausan ng kompetisyon, kaya nagkaroon ngayon si Yvette ng isang libre at nakaka-relax na araw para sa kanyang sarili. Hindi pa siya kumakain ng kahit kaunti noong araw na yon sa sobrang pagkamiss niya kay Daryl. Mahal na prinsesa. Sa mga sandaling ito, isang babae ang naglakad papasok sa kanyang kwarto. Nagmukha itong matalino at kabigha-bighani, ito ay walang iba kundi si Sloan. Nakangiting hinawakan ni Sloan ang listahan ng mga nanalo sa kanyang kamay. Nang makarating siya kay Yvette at makita kung gaano ito ka-depress, hindi na naiwasan pang mapabuntong hininga ni Sloan. Dahan-dahan niya itong sinomfort at sinabing, "Iniisip mo pa rin po ba si Daryl, mahal na prinsesa?" Habang sinasabi ang bagay na yon, nagmukhang malungkot si Sloan matapos niyang maramdaman ang kalungkutan na nararamdaman ngayon ni Yvette. Hindi alam ni Sloan kung bakit. Pero nang makilala niya si Daryl ay madalas siyang naiirita rito, kaya gustong-gusto niyang turuan ito ng leksyon. Pero nang malaman niyang namatay na ito, maging siya ay nagulat sa kanyang sarili matapos makaramdam ng kalungkutan para kay Daryl. Hindi naman sumagot si Yvette habang nagpapatuloy na tumititig sa kalangitan. Pagkatapos ng ilang segundo, nilingon ni Yvette ang kanyang ulo at tiningnan ng husto si Sloan. "At Sloan, nagsisinungaling lang sa akin si Ama, hindi ba? Hindi ba patay si Daryl tama? Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Marami na siyang mga panganib na nalampasan sa kanyang buhay kasama ang lalaking iyon at hindi siya nito binigo matapos nitong ilabas sila sa bawat panganib na kanilang makakaharap. Kaya paano nito magagawang mamatay sa labas ng city?" Sa mga sandaling iyon, nang dahil sa matinding sakit at kalungkutan, ipinagpilitan nito na hindi papatay si Daryl. Kamahalan. Naramdaman ni Sloan ang sakit nang makita niya ang nasasaktang si Yvette. Hinawakan niya ang kamay ni Yvette at kinomfort ito, "Huwag ka pong ganyan. Patay na si Daryl. Nagawa ko na itong i-check kay Leonardo kanina." Nakita niyang nahulog si Daryl sa malalim na tubig sa paligid ng city gamit ang dalawa niyang mga mata, at hindi na ito muling umahon pa. "Patay na po siya, mahal na prinsesa, kaya hindi na po siya babalik, kalimutan niyo na lang po siya." Mukhang relaxed si Sloan, habang nakangiting sinasabi na, "Dala ko po ngayon ang listahan ng mga nanalo sa semifinals ng martial arts competition. Tingnan niyo po, may makikita po kayo na isang interesanteng bagay sa mga ito." Dito na ibinigay ni Sloan ang listahan ng mga nanalo. Kahit na nakaramdam din siya ng lungkot sa pagkamatay ni Daryl, kinakailangan pa ring mag-move forward ng lahat. Ayaw niyang manatili sa kanyang kalungkutan si Yvette. Sa bagay, marami sa mga kalahok ng martial arts marriage tournament ang kabilang sa mga pamilyang nasa itaas na estado ng lipunan. Ayaw ko iyang makita. Iling ni Yvette sa kanyang ulo nang walang pag-aalinlangan habang direktang itinutulak ang listahan. "Wala akong pakialam sa mga kalahok na yan kahit na sino pa sila. Kahit na gaano pa katalentado ang mga kalahok na ito, hindi pa rin sila magiging kasing husay ni Daryl para sa kanya." Mapait nang umiti rito si Sloan bago itabi ang listahan ng mga nanalo at dahan-dahang sabihin na, mayroon po na isang lalaking nagngangalang Luca Moonlight sa semifinals kanina. Isa lang siyang martial saint na kalahok pero nagawa niyang tumungtong sa ikatlong pwesto ng kompetisyon. Hindi ba't masyado po itong nakakatawa para sa kanya? Nag-focus si Sloan sa anumang pagbabago sa itsura ni Yvette. Sa totoo lang ay parang magkapatid na ang turing ni Sloan at Yvette sa isa't isa. Ayaw niyang magpatuloy si Yvette sa kakaisip kay Daryl. Kaya sinubukan niyang magsabi ng isang bagay na makakapag-divert sa isipan nito. Nasa martial saint level lang siya pero nagawa na niyang maging pangatlo sa kompetisyon. Napakunot dito ang noo ni Yvette habang sinasabi na, nandaraya ba siya? Tumawa rito ang umiling na si Sloan habang sinasabi na, paano ito naging posible? Narinig ko na nakuha niya raw ang gintong internal alchemy elixir ng hari ng mga lobo. Sa bagay nagawa niya ring matalo noon si Wyatt ng wudang gamit ang kanyang sword technique. Noong mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lang isang ordinaryong tao si Luca. Tumingin si Sloan kay Yvette at nagpatuloy sa pagtatanong, mahal na prinsesa, hindi ba kayo interesado sa mga taong kagaya nito? Ako, napakagat sa kanyang labi ang mukhang naiinip na si Yvette.
Hindi ako interesado sa bagay na ito, maging sa Luka na yan. Maaari bang iwan mo muna ako at Sloan? Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon nang sabihin niya iyon. Wala na ang pinakamamahal niyang si Daryl, at wala na rin kahit na sino pang makakakuha sa atensyon ni Yvette, kahit na gaano pa kainteresante ang mga ito. Mahinang napabuntong hininga rito ang dahan-dahang tumatayo na si Sloan. Sige, hindi na kita guguluhin pa rito. Matulog po kayo ng maaga, kamahalan. Mahal na mahal talaga ng kamahalan si Daryl, isip nito. Habang nagsasalita, nakaramdam ng kalungkutan si Sloan habang umaalis sa kwarto. Umupo lang din doon si Yvette habang blangkong nakatingin sa madilim na kalangitan. Alam mo ba kung gaano na kita namimiss, Daryl? Samantala, bumalik na si Daryl sa inn at maagang natulog pagkatapos ng hapunan. Nakaramdam si Daryl ng pagka-relax pagkatapos niyang makalampas sa semifinals para sa martial arts competition. At dahil dito ay nakatulog siya ng mahimbing noong gabing iyon. Kinabukasan, maagang nakarating na si Daryl sa pagdarausan ng semifinals. Buwisit, isip ni Daryl habang natitigilang tinitingnan ang tanawin sa kanyang mga mata nang makarating siya sa Nine Suns altar. Dito niya nakitang nakaayos ang mga kahoy sa paligid ng pagdarausan ng kompetisyon. Mayroong 2 talampakang taas ang magkakadikit na milyong-milyong kahoy. Ginawang parang isang maze ng mga kahoy na ito ang pinagdarausan ng kompetisyon. Nagawang makita ni Daryl na nakakonekta ang mga kahoy sa kadena na nakapagpakomplikado sa organisadong itsura ng mga ito. Nine Palace Golden Lock Formation. Isip ni Daryl habang mabilis itong tinitingnan. Ilang taon nang na-master ni Daryl ang Baikwi Formation, kaya nagawa na niyang makilala ang formation na ito sa loob ng isang tingin. Kahit na bumuo ang mga kahoy na ito ng isang malaking maze, isa pa rin itong formation. Isang mid-level formation ang Nine Palace Golden Lock. Hindi magiging mahirap ang pagalis dito. Pero para sa isang tao na walang kaalaman sa mga formation, siguradong hindi makakaalis ang mga ito sa sandaling pumasok sila sa formation. Masyadong nakaka-impress dahil nagawa ng royal family na bumuo ng ganito kalaking formation. Dahan-dahang naglakad palapit dito ang nagre-relax na si Daryl. Nang dumaan siya sa entrance, ay nagawa niyang makita ang iba pang mga natitirang kalahok ng kompetisyong nakarating na sa waiting area. Namamanghang nakatingin ang karamihan sa kanila sa malaking formation na itinayo sa kanilang harapan. Nang pumasok siya sa waiting area, nakita ni Daryl ang nakatayong si Parker sa gitna ng mga tao. Kasalukuyan din itong nakasimangot sa kanyang nakikita. Mahalata na nagulat din si MS Johan gaya ng ibang kalahok sa Nine Palace Golden Lock Formation na binuo na nakatayo sa kanyang harapan. Napuno rin ng tao ang pailigid ng venue. Dahil ginanap ang nakaraang semifinals ng kompetisyon sa training ground, hindi nagawa ng mga pangkaraniwang tao na mapanood ito. Kaya agad na nagsipunta ang maraming tao sa Royal City para panoorin ang susunod na round ng semifinals. Naintindihan mo na ba ito? Nang dumating siya sa waiting area, ngumiti si Daryl at naglakad palapit kay Johan para mahina itong tanungin. Ito, napakagat sa kanyang labi si Johan at hindi na maitago ang pag-aalala sa kanyang puso. Isa itong formation, tama. Hindi ko pa rin naiintindihan ang pattern nito. Habang sinasabi ang mga bagay na iyon, tumingin si Johan kay Daryl nang may umaasang mga mata. Nakuha mo na ba ito? Nagawa akong ipanalo ni Luka noong attack and defend battle. Kaya siguradong mayroon itong paraan para makuha ang isang ito. Dito nang umiti si Daryl at mahinang sinabi na, mayroon akong paraan syempre. Hindi ko na kailangan pang magikot sa sandaling pumasok tayo rito mamaya. Sundan mo lang ako ng maigi. Hindi naging ganoon ka big deal ang Nine Palace Golden Lock Formation. Magaling? Tango ni Johan ng may emosyonal na puso. Manahimik kayong lahat. Si Florian ang main host ng kompetisyong ito, naglakad siya palapit at malakas na sumigaw sa mga kalahok. Natahimik ang buong venue habang nagsasalita si Florian. Natuwa si Florian sa sagot na kanyang nakuha habang nakangiting tumitingin sa kanyang paligid bago muling magsalita. Congratulations sa pagpasok nyo sa sumunod na round ng kompetisyong ito. Gaganapin ngayong araw ang semifinals ng literary competition kung saan masusubukan ang inyong husay sa mga formation. Nakikita nyo ba ang mga kahoy na nakatayo sa inyong harapan? Ito ay tinatawag na Nine Palace Golden Lock Formation. Sunod-sunod kayong papasok sa formation na ito.
Kinakailangan nyo ring makalabas dito sa loob ng kalahating oras para makapasok sa susunod na round ng kompetisyon. Agad na ma-eliminate ang sinumang lalampas dito. Habang nagsasalita, itinaas ni Florian ang kanyang kamay. Sa loob ng isang iglap ay binuksan ng mga bantay na nagbabantay sa formation ng entrance, at isang gwapong lalaki ang naglakad papasok dito. Siya ay walang iba, kundi si Kilenk. Mukhang wala itong takot sa formation na yan. Malakas na sumigaw ang observation deck sa mga sandaling yon. Yes, si Mr. Doko. Mayroon ding alam si Mr. Doko tungkol sa mga formation. Nagmukha siyang malakas at confident dito. Ano pang masasabi mo? Isang pambihirang talent si Mr. Doko, kaya ano lang ba ang maliit na formation na ito sa kanya? Confident namang ngumiti rito si Kilenk nang marinig niya ng mga papuri at pagbati ng lahat. Alam ni Kilenk ang tungkol sa formation. Ang Nine Palace Golden Lock Formation ay isa sa mga formation na pamilyar siya. Isa siyang interesanteng tao dahil isa siya sa malalakas na kalaban noong nakaraang round ng literary competition. Ngumiti naman si Daryl nang makita nito kung ano ang nasa kanyang harapan, pero nanatili pa rin siyang tahimik sa kanyang sarili. Dito na mahinang bumulong si Parker nang, malapit ka nang pumasok, Luka, dapat ba tayong magsabay papasok dito? Kahit na si Daryl ang nagalok nito, ninenerbyos pa rin si Parker sa mga mangyayari. Nasa semifinals pa rin kasi sila ng kompetisyon, kaya siguradong hindi naging madali maging sa royal family ang pagbuo sa formation na ito. Ngumiti si Daryl at kumindat bago kuminday dito para paalalahanang kumalma. Mauna kang pumasok at susundan kita sa loob nito. Huwag kang mag-alala dahil sasabihin ko sa'yo kung saan ka dapat pumunta sa sandaling magkita tayo. Napag-isipan na ito ni Daryl. Hahayaan niyang makuha ni Parker ang credit at ipaisip sa lahat na nagawa niya lang na makalabas ng sundan niya si Parker. Kinakailangan niyang panatilihin ang pagiging low profile sa lahat ng oras bago hanggat hindi pa siya nakakapasok sa finals. Sige! Tango ni Parker habang tumatangong pinapakalma ang kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, inanunsyo ng mga Royal Guard ang kanilang mga pangalan at agad na humakbang si Parker para manguna sa listahan. Nagkunwaring ninenerbyos si Daryl habang mabilis na sumusunod kay Parker. Haha! Nakikita mo ba ito? Ayan na naman si Luka. Sinusubukan niyang sundan si Parker para makakuha ng advantage. Oo nga. Noong una ay dumpende rin siya kay Master Johan para makapasok sa susunod na round. Huwag mong sabihin na ganito ulit ang gagawin niya ngayon. Tingnan natin kung paano ito magtatapos. Maganda pa ang swerte niya sa ngayon. Dahil pagkatapos ng semifinals, magpapakita pa rin kung sino ang taong may tunay na kakayahan sa wala. Sinundan ni Daryl sa mga sandaling iyon si Parker papasok ng Nine Palace Golden Lock Formation. Hindi na iwasan ng mga tao sa paligid na mapatingin sa mga ito bago magsimula sa kani-kanilang mga pagtawa. Naramdaman nila na si Luka ang rason kung paano nagawang makarating ni Luka hanggang sa bahaging ito ng kompetisyon. Hindi pinansin ni Daryl ang pangungutya ng mga manonood sa kanyang paligid. Sinundan niya ng husto si Parker at hindi tumigil sa pagbibigay ng instructions dito. Maglakad ka ng 2 hakbang paharap at pagkatapos ay lumiko ka sa kaliwa. Tama, kumanan ka pagtawid mo sa intersection na yan. Naging pamilyar si Daryl sa Nine Palace Golden Lock Formation. Kayang-kaya niyang maglakad dito ng kahit nakapikit. Hindi nagawang pumalya ni Parker sa mga sinasabing instructions ni Daryl. Dahan-dahan siyang naglakad sa formation habang nakakaramdam ng magkahalong pagkasabik at nerbiyos. Nasabik siya dahil mukhang alam na alam ni Luka ang tungkol sa formation na ito. Pero nagalala rin siya dahil malaki ang Nine Palace Golden Lock Formation, magagawa ba nilang makalabas dito sa loob ng kalahating oras? Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Parker kung nawala na ba ang mga kalahok na kanilang kasama sa loob ng malaking formation na ito. Umikot ang ulo nilang lahat at miserableng nakaranas ng pagkawala sa loob nito. Lumipas ang ilang minuto at segundo hanggang sa matapos ang kalahating oras na ibinigay sa kanila ng kompetisyon. Dito na napatitig ang lahat ng nasa observation deck kasama ang New World Emperor at ang royal family nito sa labasan ng formation. Pagkatapos ng isang segundo, isang imahe ang kanilang nakita sa labasan ng formation. Ito ay walang iba kundi si Kilenk. Noong mga sandaling yon, agad na umingay ang buong venue. Buong respetong tiningnan ng lahat si Kilenk.
Napaka-impressive ni MR Doko. Siya muli ang nauna sa qualifiers. Kamangha-mangha. Nasa loob pa rin ng formation si Daryl sa mga sandaling ito. Ngumiti siya at mahinang sinabi kay Parker na, "Sige, halina't lumabas na tayo rito. Dumiretso ka lang at kumanan sa susunod na likuan." Iyon na ang labasan ng formation. Nagmukhang confident dito si Luka. Sa totoo lang ay kanina pa sana ito nakalabas ng formation, pero ayaw niyang makuha ang atensyon ng lahat sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinaikot-ikot niya si Parker sa formation ng ilang beses bago ituro ang daanan palabas dito. Kanina pa sana nakaalis si Daryl sa formation na ito, gamit ang kanyang kakayahan. At hindi dapat si Killent ang naunang kalahok na lumabas sa formation. Nanginig ang mga tuhod ni Parker sa mga sandaling ito. Mayroon talagang alam si Luka tungkol sa mga formation. Sino si Luka? Nang makalabas sila ng formation, hindi na maitago pa ni Parker ang kanyang pagkasabik habang nakatitig ng husto kay Daryl. Nanginig dito ng husto ang kanyang katawan habang si Daryl naman ay kasalukuyang nagre-relax sa likuran ni Parker. Papasok sina Parker Johan at Luka Moonlight sa susunod na round. Biglang sigaw ni Florian. Natigilan siya nang makita niyang maglakad ang dalawang tao na ito palabas ng formation. Sa mga sandaling iyon, tinitigan ng husto ni Florian si Daryl habang nakakunot ang kanyang noo. Masyadong sinuswerte ang Luka na ito. Nagawa niya kahapong makuha ang gintong Internal Alchemy Elixir at maging panglima sa kompetisyon. At ngayon ay nagawa pa rin niyang mag-qualify sa literary na bahagi ng kompetisyon. Walang kahit na sino ang nakakakilala sa isang ito noon, pero masyado talagang matindi ang kanyang swerte. Sa mga sandaling iyon, napataas ang mga kilay ng nakaupo sa tabi ng Emperor ng New World na si Yvette, habang tinitingnan si Daryl. So, ito pala si Luka Moonlight. Isa lang siyang martial saint na cultivator, pero nagawa niyang makalampas sa semifinals ng martial arts competition, at maging sa ginanap na semifinals ng literary competition ngayong araw. Hindi naging interesado kahapon si Yvette, kat Luka nang banggitin ito sa kanya ni Sloan, pero nagawa pa rin niyang maalala ang pangalan nito. Kaya agad na nakuha ni Daryl ang kanyang atensyon nang marinig ni Yvette ang pangalang Luka Moonlight. Yvette. Nanginig ang puso ni Daryl nang mapansin niya si Yvette. Natuwa at nasurpresa siya rito. Nakilala ako ni Yvette. Kung magagawa niya akong makilala, hindi ba't makikilala na rin ako ng Emperor ng New World at ni Florian? Dito na biglang hindi mapakali si Daryl, nakarinig din siya ng buo mula sa mga audience. Napatitig ang lahat kay Daryl, gustong-gusto na ng mga itong pagtawanan siya nang dahil sa kanyang ginawa. Ano pa ba ang kaya mong gawin maliban sa pagdepende kay Master Johan para makapasok sa susunod na round ng kompetisyon? Oo nga. Masyadong mapanlamang ang Luka na ito. Hinding-hindi siya makakalabas ng formation na yan kung hindi niya lang sinundan si Parker. Hanggang sa mga sandaling ito, inisip ng lahat na tinetake advantage lang ni Daryl si Parker. Walang kahit na sino sa kanila ang nakakaalam na si Parker pala ang dumepende sa mga instruction ni Daryl para makalabas ng formation. Ito, sa mga sandaling yon, napuno ang nakaupong Empress ng pag-aalinlangan sa isang tabi. Hindi niya maiwasang mapatanong ng, kanina pa sinusundan ng Luka na ito si Parker kanina. Isa itong uri ng pandaraya. Naging maganda, elegante at mabait ang Empress ng New World. Isa siyang tao na puno ng prinsipyo, kaya nainis siya ng husto nang makita niyang maglakad si Daryl kasama si Parker. Dahil hindi lang tungkol sa etchik ng royal family ang marriage tournament na ito, dahil magiging susi rin ito sa magiging kaligayahan ng prinsesa. Hinding-hindi hahayaan ng Empress na mag-take advantage ang kahit na sino sa pamamagitan ng pandaraya. Nang makita niyang hindi natuwa ang Empress, agad na sumugod si Florian papunta sa Emperor ng New World nang walang pag-aalinlangan. Dito niya magalang na sinabing, ang Luka na ito kamahalan ay nagawang maglakad palabas sa formation matapos niyang sumunod kay Parker. Ituturing po ba natin itong pandaraya? Natahimik ang lahat nang sabihin yon ni Florian. Dito na tumingin ang lahat sa Emperor ng New World. Napuno na rin ng tensyon ang hangin sa paligid. Nang dahil sa nangyaring iyon, may kakayahan ang Emperor ng New World na hayaan si Daryl na magpatuloy sa kompetisyon o tanggalin ito nang dahil sa kanyang ginawa. Buwisit, dito na nagalala si Daryl. Hindi naman ako siguro tatanggalin ng Emperor sa kompetisyon nang dahil sa pandaraya, hindi ba?
Pero hindi pa rin natahimik dito ang Emperor ng New World na nanatiling tahimik sa kanyang kinaroroonan. Masyado na ngang kahinahinala ang ginagawa ng Luka na yon, pero nag-alala ng husto si Luka nang masaksihan niya ang mga pangyayari. Dito na siya umabante para yumuko sa Emperor ng New World at isara ang kanyang mga kamao habang sinasabi na, "Kamahalan. Nagkataon lang po na pareho kami ng pinuntahang lugar ni Luka. Gumamit kaming dalawa ng magkaparehong teknike para masolve ang formation, kaya paano po ito makukonsidera bilang isang pandaraya? Pag-isipan niyo po sana ang aking mga sinabi, kamahalan." Nag-alala ng husto si Parker habang sinasabi ang tungkol sa bagay na yon. Nag-alala siya na baka ma-disqualify si Daryl sa kompetisyong ito. Kahit na anong mangyari, ito pa rin ang tumulong sa kanya para makalampas sa semifinals. Siya ang nag-take advantage rito. Sa mga sandaling yon, lumingon si Daryl kay Parker at nakaramdam pagkaantig sa kanyang puso. Hindi niya inaasahang dedepensahan siya ni Parker sa kritikal na bahagi ng kanyang buhay. Nagsimula ang kanilang relasyon nang malaman niya ang lihim na itinatago nito, ni hindi man lang sila naging magkaibigan. Nagbuntong hininga ang Emperor ng New World sa mga sandaling yon, itinaas niya ang kanyang kamay at tumitig kay Daryl bago kalmadong sabihin na, "Pasok si Luka Moonlight sa susunod na round." Maaari pa rin siyang lumahok sa kompetisyong ito. Kahit na inakusahan si Luka ng pandaraya, wala pa ring sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa bagay, masyado ring kamangha-mangha noong matalo ni Luka si Wyatt sa martial arts competition gamit ang kanyang sword technique. Na-impress nito ang Emperor ng New World kaya hindi niya hahayaang matalo si Luka. Sa mga sandaling yon, ang Emperor ng New World ay katulad din ng ibang mga tao na hindi kilala ang pagkatao ng Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl. Kahit na parehong napabuntong hininga rito sina Daryl at Parker. Nagmukha pa ring puno ng pasasalamat si Daryl habang yumuyuko sa Emperor ng New World. "Maraming salamat, kamahalan." Buwisit, kahit na walang awa ang Emperor ng New World, nagkaroon pa rin siya ng prinsipyo sa ilang mga bagay. Kahit na hindi natuwa rito ang Empress, nagsalita na ang Emperor kaya wala na siyang magagawa na kahit ano. Sa mga sandaling iyon, sumandal si Sloan at tahimik na sinabi kay Yvette na, "Tingnan niyo po mahal na prinsesa, mayroon pong paraan si Luka, tama." Nagawa niya na namang makapasok sa semifinals ng literary competition. Habang sinasabi ang bagay na yon, nagtataka ng tiningnan ni Sloan si Daryl. Isa lang siyang martial saint na cultivator, pero nagawa niyang makapasok sa semifinals ng literary at martial arts competition. Hinding-hindi ito magagawa ng isang pangkaraniwang tao. Sinuswerte lang ang isang ito. Nanlalamig na sinabi ni Yvette. Habang sinasabi ang bagay na yon, hindi maiwasan ng mga mata ni Yvette na obserbahan si Daryl. Mayroon ba talagang kakayahan ang taong ito o masyado lang talaga siyang sinuswerte? Hindi nagtagal ay lumipas na rin ang kalahating oras. Ilang mga kalahok lang ang nagtagumpay sa paglabas sa formation. At sa huli, 8 lang ang mga kalahok na nakapasok sa susunod na round. Hindi na nagtagal pa si Daryl nang matapos ang literary semifinals ngayong araw, agad siyang umalis sa venue nito. Kakaibang araw ito, muntik na akong ma-eliminate ng dahil sa pandaraya. "Hoy, Luka!" Sigaw ng isang tao sa kanya pagkatapos niyang makaalis sa venue. Napalingon si Daryl at nakita ang tumatakbong si Parker palapit sa kanya. Namumula ang buo nitong mukha na nakapagpa-attractive dito. "Ano yon?" Nakangiting tanong nang nagre-relax na si Daryl. Masyadong masarap sa pakiramdam ang pagtatapos ng semifinals. "Ako?" Napahiya si Parker nang makarating siya sa harapan ni Daryl. Napakagat siya sa kanyang labi habang nagdadalawang isip na bumubulong ng, "Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ngayong araw." Naging sincere si Parker nang sabihin niya iyon. Nagmula ang kanyang mga salitang sa kanyang puso. Bilang panganay na babae sa kilalang sword manor, nagkaroon si Parker ng aroganteng pagkatao kaya madalang lang siyang humingi ng tulong sa iba. Pero naging exception ang araw na yon. Siguradong makukulong siya sa formation at ma-eliminate sa sandaling hindi siya tulungan ni Luka. Dahil lang doon, ngumiti si Daryl at pangkaraniwang iniling ang kanyang ulo. "Maliit lang na bagay ito." Nang sabihin niya iyon, tumalikod si Daryl para umalis. "Sandali lang, Luka." Agad namang sumigaw si Parker. Mapait na ngumiti si Daryl bago lumingon kay Parker at magtanong ng, "May kailangan ka pa?"
Ano na naman ba ang gusto ni Parker ngayon? Namula ang buong mukha ni Parker pero nagkaroon siya ng seryosong mga mata nang sabihin niyang, magkaibigan na ba tayo ngayon? Sa totoo lang, minamaliit ni Parker si Daryl noong una matapos nitong isipin na sinuwerte lang ito kaya ito nagtagal sa kompetisyon. Pero higit pa sa inaasahan ni Parker ang naging performance ni Daryl noong araw na iyon. Oo. Tango ni Daryl sa kanyang ulo nang walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, tumingin si Parker sa lupa at mahinang sinabi na, dahil magkaibigan na tayong dalawa, maaari mo ba akong turuan ng tungkol sa mga formation? Si Parker ay isang napakasipag na tao. Halos ma-eliminate na siya sa semifinals, kaya inisip niya na kinakailangan niyang matutunan ang tungkol sa mga formation. At si Luka ang pinakaperpektong tao para magturo nito sa kanya. Buwisit! Gusto ng babaeng ito na matuto ng formation sa akin. Natigilan si Daryl. Dito na siya mapait nang ngumiti at sinabing, okay lang naman pero hindi ko ito magagawa ngayon. Wala akong oras para turuan ka dahil kailangan pa nating lumahok sa mga susunod na round ng kompetisyon. Hinihintay pa rin ni Yvette ang pag-rescue ko sa kanya, kaya wala na akong oras para mag-recruit pa ng estudyante. Okay lang naman kung sa susunod na natin ito gawin. Nag-isip si Parker at ngumiti habang sinasabi ito kay Daryl, hahanapin kita sa sandaling magkaroon ka na ng oras na turuan ako sa susunod. Napuno ng pag-asa ang mga mata ni Parker. Dapat mo nang sabihin sa akin kung sino ka ba talaga para magawa kitang hanapin sa hinaharap. Buwisit! Gustong-gusto niya talaga na maging estudyante ko. Natigilan dito si Daryl. Ngumiti siya at sinabing, hindi na kailangan. Ako na ang maghahanap SIO sa sandaling matapos ang martial arts marriage tournament. Doon ko na rin sasabihin sa iyo ang tunay kong pagkatao. Kahit na alam niyang hindi sasabihin ni Parker sa kahit na sino ang tunay niyang pagkakakilanlan, napagdesisyonan pa rin ni Daryl na itago muna sa kanya ang tungkol dito. Sige kung ganoon. Nadismaya ng husto si Parker nang tumanggi si Daryl na ipakilala ang kanyang sarili. Pero kinakailangan niya pa ring sumangayon sa gusto nito. Dito na biglang naalala ni Parker ang isang bagay, habang nilalabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, inilagay niya ito sa mga kamay ni Daryl. Ito ang token na palagi kong dinadala. Ipakita mo lang ito sa sandaling magpunta ka sa famed Sword Manor, at dadalhin ka na nila sa aking kinaroroonan. Huwag na huwag mo itong wawalain. Isa itong jade sword pendant na gawa sa mataas na kalidad ng jade na inukit sa hugis ng isang espada. Naging walang katulad at maselan ang pagkakagawa rito. Ang jade token na ito ang palaging daladala ni Parker. Ito rin ang simbolo bilang isang nakatatandang babae sa famed Sword Manor. Nang ibigay ni Parker ang pendant kay Daryl, mahahalatang itinuturing na siya nito bilang kaibigan. Sige! Sagot ni Daryl bago itago ang pendant. Nag-usap muna sila ng isang sandali bago magpaalam sa isa't isa. Nang makabalik siya sa inn, nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang sarili si Daryl. Nagtagumpay siya sa pag-qualify sa susunod na semi-final round ng parehong martial arts at literary competition. Pagkatapos magpahinga at i-relax ang kanyang isipan, nakaramdam ng pagiging presko si Daryl nang maigising siya. At kinabukasan, nakita niya ang isang notice board na nagsasabing mahahati ang mga kalahok sa iba't ibang grupo nang makarating siya sa lugar na pagdarausan ng martial arts competition. Mahahati sa 5 grupo at maglalaban-laban ang 1-0 tao na nakalampas sa unang round ng semifinals. Ang mananalo ay makakapasok sa susunod na round ng kompetisyon, habang ang matatalo naman ay agad na ma-eliminate. Hindi na nila kailangan pang maghanap ng internal alchemy elixir dahil purong lakas ang kanilang gagamitin sa round na ito. Si Asher. Malaki ang naitulong niya sa akin nitong nakaraang round ng semifinals. Kaya hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kanya, isip ni Daryl habang naglalakad papunta sa venue. Hindi nagtagal, pagkatapos dumating ng Emperor ng New World at ng iba pang mga miyembro ng Royal Family, agad na nagsimula ang kompetisyon. Kinalaban ni Mateo ang isa sa mga kalahok sa unang round ng kompetisyon sa araw na ito. Walang duda na natalo ni Mateo ang kanyang kalaban sa loob lang ng 5 minuto pagkatapos magsimula ng kompetisyon. Dito na sumigaw ang lahat ng humahanga sa kanya. Ang maglalaban sa susunod na round ay sina Asher Finn at Luka Moonlight. Inanunsyo ni Florian ang mga pangalang ito pagkatapos ng 2 round.
Habang nagsasalita, tumingin ang lahat kay Daryl. Hindi nila siyempre ito tiningnan ng dahil sa paghanga, kundi dahil sa pagkainit at pandidiri nila rito. Si Luka? Hindi ba siya ang kalahok na palaging dumdepende kay Parker sa literary competition? Siya nga yun. Masyadong sinuswerte ang lalaking ito. Nagawa niyang mag-qualify sa parehong martial arts at literary semifinals. Pero siguradong matatalo na siya sa laban nila ng isang taong may tunay na ibubuga ngayong araw. Sigurado nga iyan. Palaging nasa top 3 ang lakas ni Asher. At isa na rin itong level 3 na martial emperor. Isa lang martial saint ang Luka na yan, kaya imposible pa para sa kanyang manalo rito. Abala ang lahat sa pakikipag-usap sa isa't isa. Walang kahit na sino sa kanila ang naniwala kay Daryl, at mayroon ding mga tao na nagawa pang sigawan siya. Huwag mo nang isipin na lumaban, Luka. Sumuko ka na lang. Oo nga, at baka aksidente ka pang mapatay ni Asher. Haha! Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon ang mukha ni Daryl nang marinig niya ang pagsigaw ng mga tao. Dito na siya dahan-dahang naglakad papunta sa battle area. Sa kabilang banda, naglakad na rin si Asher papunta sa stage, nagmukha itong nakakatakot. Kamahalan! Iniisip mo ba na susuko na lang si Luka sa round na ito para magbigay daan sa malakas na si Asher? Sabi ni Florian sa Emperor ng New World habang nakangiting tumatayo sa mataas na altar. Kahit na gaano pa kaganda ang swerte ni Luka, napaka-imposible pa rin para sa kanyang manalo sa araw na iyon. Masyado nang malaki ang agwat ng kanilang mga lakas kaya imposibleng manalo pa rito si Luka. Mukhang ang natatanging choice na lang ni Luka ay ang pagsuko sa kompetisyong ito, sabi ng Emperor ng New World habang nakatingin sa dalawa. Paano magagawa ng isang martial saint na makipaglaban sa isang martial emperor? Wala na siyang dapat na ika-look forward pa sa round na ito ng kompetisyon. Patagong napailing na lang si Sloan nang makita niya ito habang mahinang na bumubulong kay Yvette nang mukhang matatalo na si Luka sa round na ito. Isa lang siyang martial saint habang ang kanyang kalaban ay isa ng martial emperor. Nitong nakaraang 2 araw, walang tigil na binantayan ni Sloan si Luka. Sayang lang dahil siguradong matatalo na ito ngayong araw. Hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon ang mukha ni Yvette, habang kalmadong sinasabi na, kasalanan niya rin naman kung magagawa niyang matalo rito. Pwede bang huwag mo nang ikwento sa akin ang tungkol sa Luka na yan, ate? Pakiusap. Alam niyang ginagawa lang ito ni Sloan para makalimutan niya si Daryl. Agad mo nang simulan ang kompetisyon, Florian. Kalmadong sinabi ng Empress habang nakaupo sa tabi. Tumitig ang Empress kay Daryl at iniling ang ulo nito. Nagawang pumasok ni Luka sa top 1-0 bilang isang martial saint. Isa itong malaking biro. Opo, mahal na Emperatrice? Hindi naman na nagsalita pa si Florian nang marinig niyang magsalita ang Empress. Sumigaw siya sa mga ito sa stage at sinabing, Luka, Asher, pwede na kayong magsimula. Habang nagsasalita, pinagdikit ni Asher ang dalawa niyang mga kamao habang sinasabi sa Emperor ng New World na, Kamahalan, sumusuko na po ako sa round na ito ng kompetisyon. Nagmukhang determinado si Asher nang sabihin niya iyon, kahit na hindi rito natuwa si Asher, wala pa rin siyang magagawa pa rito. Si Luka ito na nagmula sa royal family ng South Cloud World. Kinakailangan ng aking sekta ang kanilang suporta, kaya paano ko siya magagawang talunin sa kompetisyong ito? Sa bagay, masaya na rin ako dahil nagawa kong makarating sa finals. Dito na biglang umingay ang buong venue. Ano? Gusto nang sumuko ni Asher sa kompetisyon? Hindi ba't si Luka dapat ang sumuko? Napanganga sa mga sandaling ito ang mga taong nangutya at tumawa kay Daryl nang dahil sa kanilang narinig. Nabablangkong tumingin ang mga ito kay Asher habang natitigilan sa kanilang mga pwesto. Natigilan dito maging ang Emperor ng New World at si Florian, hindi na malaman ng mga ito ang kanilang sasabihin. Ito, nanginig ang Empress habang napupuno ng pagdududa ang kanyang isipan. Paano nito nagawang sumuko? Siguradong mananalo na sa labang ito si Luka nang walang ginagawa na kahit ano. Hindi nila inasahang mangyayari ang bagay na ito. Muli na namang nakapasok si Luka sa susunod na round. Hindi na rin naiwasan pang mapatingin ng nakaupo sa tabing si Yvette kay Daryl sa mga sandaling ito. Napataas ang magaganda niyang mga kilay habang hindi maitago ang pagkasorpresa sa kanyang mukha. Sino ba ang lalaking ito?
Ano ba ang ginawa niya para sumuko ni Asher sa kompetisyong ito? Sa mga sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Yvette na si Daryl ang Luka na iyon, si Daryl na taong iniisip niya araw at gabi. Mukhang hindi sigurado si Florian nang tingnan niya si Asher. Asher, gusto mo ba talagang sumuko sa labang ito? Papasok ka sa top 5 kung mananalo ka sa round na ito. Ang sinumang makakapasok sa top 5 ay makakatanggap ng pabuya kahit na hindi sila manalo sa kompetisyong ito. Kaya natural lang na hindi ito pakawalan ng kahit na sinong natitirang kalahok sa martial arts competition. Pero nagawa pa ring sumuko ni Asher sa kanilang mga mata, at ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang tao na magagawa niyang talunin gamit lang ang isa niyang kamay. Kaya naging mahirap para sa kahit na sinong intindihin ang naging desisyon ni Asher. Oo. Siguradong itinango ni Asher ang kanyang ulo nang hindi nag-iisip ng kahit na ano. At pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamao at yumuko sa harapan ni Daryl bago sabihing, "Aalis na ako, good luck sa'yo." Gusto niya sanang tawagin si Daryl na kamahalan pero hindi niya ito magawa dahil sa dami ng mga taong nanonood sa kanila. At pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng battle area. Kahit na nagawa niyang sumuko, nagawa pa ring maglakad ng taas noo ni Asher sa arena. Isa itong bagay na hinangaan ng marami. Huminga ng malalim si Daryl nang makita niyang maglakad si Asher palayo, naging magulo, at naantig ang kanyang puso sa ginawang ito ni Asher. Sa totoo lang ay hindi kailanman naisip ni Daryl ang susuko rito si Asher. Kahit na anuman ang nangyari, napanatili pa rin niyang lihim ang tunay niyang pagkatao. Isa ng martial emperor si Asher, kaya madaling makikilala ng lahat ang tunay niyang pagkatao sa sandaling maglaban silang dalawa. Naguguluhang tiningnan ni Florian si Luka. At pagkatapos ay agad niyang inanunsyo ang resulta ng kompetisyon, nanalo si Luka sa round na ito. Papasok na si Luka Moonlight sa top 5 ng kompetisyon. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Daryl, hinawakan niya lang ang kanyang kamao at yumuko sa harap ng emperor ng New World na nakaupo sa mataas na altar bago maglakad palabas ng stage. Naging kasing gulo ng itsura ni Florian ang itsura ng lahat. Hindi sila makapaniwala na mangyayari ang bagay na ito ngayong araw. Isa lang siyang martial saint na kalahok pero nagawa niyang makapasok sa top 5 ng martial arts competition. Walang sino man ang maniniwala rito nang hindi ito nakikita gamit ang dalawa nilang mga mata. Ito, nanginig ang buong katawan ni Yvette habang nakatitig ng husto kay Daryl. Masyadong swerte ang lalaking ito, no? Iniisip ng lahat na si Asher ang mananalo sa kompetisyon. Pero sino nga ba ang mag-aakala na susuko si Asher ng kusa? Kuminang ang mga mata ni Yvette habang nakatingin siya kay Daryl. Ano ba ang espesyal sa isang ito? Mahahalata namang magkakilala sina Asher at Luka at gustong tulungan ni Asher si Luka na makapasok sa top 5. Frustrated na sinabi ni Yvette. Kinakailangan ng kahit na sinong ipakita ang tunay nilang lakas sa arena para makuha ang respeto ng lahat. Pero nagawang manalo ni Luka rito sa pamamagitan ng isang kahiyahiyang pangyayari na gumalit sa lahat. Dito na inalis ni Yvette ang kanyang tingin kay Daryl at inisip na, kahit na gaano pa katalino ang Luka na ito, hinding-hindi ko pag-iisipang sumama sa isang tao na kagaya niya. Kasabay nito ang pagkunot ng noo ng Emperor sa New World nang makita niyang maglakad si Daryl palabas ng battle area. Nagawang manalo ni Luka gamit ang kanyang sword technique kay Wyatt noon. At pagkatapos ay nagawa niya ring makalabas sa formation kasabay ni Parker sa semifinals ng literary competition. At ngayong araw ay nagawang umatras ni Asher na mas malakas ng ilang level kaysa kay Luka sa kanilang laban. Ipinapakita lang ng mga sitwasyong ito na hindi pangkaraniwan ang Luka na ito. Minister Darby. Ikinaway ng Emperor sa New World ang kanyang kamay kay Florian. Saang sekta nagmula si Asher Fine? Tumango si Florian at agad na yumuko habang sinasabi na, "Kamahalan, nagmula po si Asher sa St. C sect ng South Cloud World." Umatras na po siya sa kompetisyon, kaya bakit pa po kayo interesado sa kanya? Hindi naman sumagot dito ang Emperor ng New World. Nagpatuloy ito sa pagtatanong ng saan naman nagmula si Luka. Siya, napatigil si Florian ng isang sandali bago maingat na sumagot nang mag-register po siya sa kompetisyon. Sinabi niya na nagmula raw po siya sa Great East pero hindi niya po nabanggit kung saang sekta po siya nanggaling. Kakaiba ang bagay na ito. Kumunot ang noo ng Emperor ng New World at napatigil sa pagsasalita.
At pagkatapos ay inutusan niya si Florian na, alamin mo ang lahat tungkol kay Luca. Nagawang umatras ni Asher sa kanilang laban kanina, kaya siguradong hindi lang ganoon kasimple ang relasyon nilang dalawa. Habang sinasabi ang bagay na yon, nag-isip-isip ang Emperor ng New World bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Siguradong nagbanggit si Luca ng impormasyon tungkol sa sekta na kanyang pinanggalingan, hindi ito magiging madali kaya maaari ka nang magsimula sa pagtatanong kay Asher. Opo, kamahalan. Hindi naging ganoon kamangmang si Florian, agad niyang naintindihan ang gustong mangyari ng Emperor. Mabilis niyang tinawag ang mga Royal Guard para imbestigahan si Asher. Samantala, umalis naman si Daryl sa venue ng kompetisyon at bumalik sa kanyang inn. At nang makarating siya sa inn, agad niyang nakita si Asher na nakaupo sa main hall na nasa st floor ng gusali. Sir! Agad na binati ni Asher si Daryl nang mapansin niya ito. Maraming salamat sa ginawa mo ngayong araw, nakangiting sinabi ng seryosong si Daryl. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa pag-atras na ginawa ni Asher, kakailanganin ni Daryl na ipakita ang tunay niyang lakas. At siguradong pagdududahan na siya ng Emperor ng New World sa sandaling mangyari iyon. Umalis na si Daryl sa ginaganap na kompetisyon at bumalik sa inn. Nagmukhang relaxed si Asher, habang nakangiting kumakaway ng, walang anuman po sir. Isa pong karangalan ang matulungan kayong makapasok sa susunod na round. Habang sinasabi ang bagay na yon, tumingin si Asher sa paligid para masiguro na walang kahit na sino ang nakikinig bago siya bumulong ng, Sir, kinakailangan ko na pong bumalik sa South Cloud World dahil wala na po ako sa kompetisyon. Pero maaari po ba akong mag-request sa inyo bago ako umalis? Sabihin mo sa akin kung ano ito. Nakangiting sinabi ni Daryl. Dito na naging seryoso si Asher, habang maingat na nagtatanong ng, maaari ko po bang malaman kung sino po kayo sa royal family ng South Cloud World? Hindi mapakali si Asher nang sabihin niya iyon. Kahit na anong mangyari, hindi pa rin maganda na direktang tanungin ang pagkakakilanlan ng isang tao. Pero gusto na sanang tapusin ni Asher ang lahat ng pagdududa sa kanyang isipan, bago siya bumalik ng South Cloud World. Ito, napatigil sa pagsasalita si Daryl nang makita niya ang umaasang mukha ni Asher. Sa totoo lang, ako ang itinakdang prince consort ni Princess Long. Sa totoo lang ay ayaw sanang sabihin ni Daryl kay Asher ang totoo, pero matras ito sa kompetisyon nang dahil sa kanya. Kinakailangan niyang ibalik ang pabor na binigay nito sa kanya. Hindi naman maganda tingnan kung ipipilit niya pa ring itago rito ang tunay niyang pagkatao. At naramdaman din ni Daryl na isang lalaking may prinsipyo at dangal si Asher. Hinding-hindi nito sasabihin ang kanyang lihim sa kahit na sino. Natigilan si Asher nang marinig niya ito. At pagkatapos ay napahinga ng malamig. At pagkatapos ng isang sandali, ay agad na nanginig ang buong katawan ni Asher. Gusto na sana niyang yumuko sa harapan ni Daryl. Inanunsyo na ng Empress sa South Cloud World ang engagement ni Princess Long sa kanyang prince consort. Agad itong kumalat at narinig ng mga taga South Cloud World. Pumapangalawa sa Empress ang posisyon ni Quincy sa South Cloud World. Mas mataas siya sa kahit na sino maliban sa Empress, kaya natural lang na irespeto ng lahat ang kanyang prince consort. Pero agad na pinigilan ni Daryl si Asher. Huwag kang yumuko. Mayroong rason kung bakit ko itinatago ang aking pagkatao. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, naiintindihan ko po. Itinango ni Asher ang kanyang ulo, nang paulit-ulit, at buong respetong sumagot ng, huwag ka pong mag-alala, dahil wala pong kahit na sino ang makakaalam nito, Sir Prince Consort. Nasabik sa mga sandaling ito si Asher. Haha, natulungan ko ang mapapangasawa ni Princess Long. Siguradong tataas na rin ng husto ang magiging tingin sa aming Saint Sisek sa lipunan ng South Cloud World nang dahil dito. Pagkatapos nilang mag-usap ng isang sandali, nagpaalam na si Asher kay Daryl at masayang umalis. Naglakad palabas si Asher sa inn para bumalik sa kanyang tinutuluyang lugar. Nag-impake na siya at bumalik sa South Cloud World. Pero hindi napansin ni Asher ang pagsunod sa kanya ng ilang mga Royal Guard. Nagpadala si Florian ng mga sundalo para sundan siya. Samantala, nagpahinga naman si Daryl sa loob ng inn bago maagang magpunta sa pagdarausan ng literary competition. Nagawa kong pumasok sa top 5 ng martial arts competition. Kung magagawa kong pumasok sa top 4 ng literary competition ngayong gabi, siguradong makakasama ako sa grand finals na gaganapin bukas. Naging confident si Daryl habang papasok sa venue.
Nang magsisimula na ang kompetisyon, naglabas ang Royal Guard ng ilang mga gamit. Ngumiti si Daryl nang makita niya ang mga bagay na yon. Dito niya nakita ang ilang mga nakaset up na lamesa sa pagdarausan ng kompetisyon, at nakalagay sa mga ito ang 8 magkakaibang mga bagay na gawa sa kahoy. Ang mga ito ay tinatawag na Bohr puzzle. Ang mga Bohr puzzle ay ang pinakakilalang mga produktong ginawa ni Luban, na isang sinaunang karpentero sa World Universe. Nagmukha itong simple pero masyado itong komplikado sa sandaling isolve na ito ng kahit na sino. Ang sinumang hindi nakakaalam sa mga puzzle na ito ay hindi rin magkakaroon ng pagkakataon para masolve ang mga ito. Pagsusolve bas mga Bohr puzzle ang gaganaping literary competition round ngayong araw. Nakahinga na ng maluwag si Daryl noong mga sandaling iyon. Mahilig si Daryl maglaro ng mga laruang may mga lihim na trick noong bata pa lang siya, at isa na rito ang mga Bohr puzzle. Makikitang nag-uusap-usap ang lahat sa isang lugar sa mga sandaling iyon. Ano ang bagay na yan? Mga patibong bayan na gawa sa kahoy. Mukha itong madali pero siguradong mayroon itong catch. Napakunot ang noo ng mga kalahok habang mahinang nag-uusap-usap. Kahit na matagal nang may komunikasyon sa isa't isa ang 9 na mga kontinente, hindi naman nasama sa kanilang mga tinatalakay ang tungkol sa sinaunang mga gamit. Kaya may ilang bilang lang ng mga tao may sapat na kaalaman tungkol sa mga puzzle na ito. Sa mga sandaling yon, naglakad palabas si Florian para basahin ang magiging rules sa round na ito. Simple lang ang kompetisyon ngayong araw. Mahahati kayong 8 sa tig-2 grupo, at ang sinumang mauna sa pagsusolve ng puzzle ang kalahok na makakapasok sa susunod na round, habang ang natitira naman ay agad na ma-eliminate sa kompetisyon. Pagkatapos basahin ang mga rules, agad na nahati ang mga kalahok sa ilang grupo. Buwisit! Natigilan na ngayon ang nare-relax na si Daryl. Kasama niya sa grupo si Parker. Sa mga sandaling iyon, nanginig ang katawan ni Parker, habang nakakaramdam ng pait sa kanyang dibdib. Paano ko nagawang makatapat si Luca? Hindi sana makakaramdam ng frustration si Parker kung nangyari na ito ng mas maaga. Pero pagkatapos makasama ni Daryl ng 2 araw, alam niya na isa itong kalahok na may itinatagong mga talento. Kaya agad na nakaramdam si Parker ng matinding pressure nang mapabilang siya sa kaparehong grupo ni Luca. Hindi na siya halos makahinga sa mga sandaling ito. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang kompetisyon. Naglakad sina Daryl at Parker papunta sa table. Tumingin sila sa isa't isa at mapait na ngumiti. Mukhang matatalo na ako sa round na ito, sabi ni Parker gamit ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Biglang lumuwag ang pakiramdam ni Parker nang sabihin niya iyon. Sa totoo lang ay hindi kailanman naisip ni Parker na makukunan niya ang first place noong una siyang sumali sa literary competition na ito. Ang tanging rason kung bakit siya sumali rito ay para makipagkaibigan sa mga talentadong tao na nagmula sa 9 na mga kontinente. Nakita niya rin ito bilang paraan para hasain ang kanyang kaalaman. At higit sa lahat ay isa siyang babae, kaya paano siya magiging prince consort ng prinsesa? Nagkaroon ng comforting na itsura si Daryl habang hindi nagsasalitang nakangiti kay Parker. Sa ilalim ng pangkaraniwang mga sirkumstansya, hinahayaan ni Daryl na manalo si Parker. Pero wala na siyang choice sa pagkakataong ito. At para magawa niyang makuha si Yvette, kinakailangan niya munang makuha ang first place sa parehong literary at martial arts competition na inorganisa ng royal family. Naging mapayapa ang pagdaraos sa kompetisyong ito, nag-focus ang 8 mga kalahok sa nakalatag na Bohr puzzle, ginawa nila ang lahat at hindi nagsayang ng kahit kaunting oras. Nasabik din ang lahat ng nanonood dito. Pangkaraniwang nakakarinig sila ng mga pagsigaw mula sa nasusurpresang mga manonood. Grabe! Napakabilis ni Mr. Doko rito. Mayroon talaga siyang matalas at mabilis na pag-iisip. Masyado itong nakaka-impress. Habang nag-uusap, maraming mga tao ang nag-focus sa grupo ni Daryl at Parker. Haha! Si Luca at si Parker ang maghaharap sa pagkakataong ito. Narinig ko ngang alipin daw ni Parker ang Luca na yan. Talaga? Kaya pala inalagaan siya ng husto ni Parker nitong mga nakaraang round. Pero iba na ang usapan sa round na ito. Sigurado na ang pagka-eliminate ni Luca sa literary competition, hinding-hindi matatalo ng tagasunod ang kanyang amo, hindi ba? Hindi napansin ni Daryl ang usap-usapan ng mga tao sa kanyang paligid. Nag-focus lang siya sa pagsosolve ng Bohr puzzle.
Hindi siya naging mabagal at hindi rin siya nagmadaling tapusin ito. Habang si Parker naman ay namamawis ng husto sa sobrang pagkabahala. Tama nga ang kanyang sinabi kanina, sa round na ito siya ma-eliminate sa kompetisyon. Naririnig-rinig lang ni Parker ang tungkol sa Bohr puzzle, pero hindi pa niya ito nakikita kailanman. Ito ang unang beses na sinubukan niyang isolve ang isang walang katulad na bagay na kagaya nito, kaya natural lang na magpadalos-dalos siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi nagtagal ay nagawa ng masolve ni Daryl ang Bohr puzzle. Ngumiti siya habang nilalagay ang Bohr puzzle sa lamesa. Ano? Natigilan ang lahat nang makita nila yon. Natalo ni Luca si Parker. Hindi ba tagasunod lang siya ni Parker? Hindi maitago ng nasa altar na si Sloan ang kanyang pagkasabi. Napabulong siya sa kanyang sarili ng, napaka-interesante talaga ng Luca na ito. Hindi siya ang pinakamagaling sa kompetisyong ito, pero nagawa niya pa ring ipasa ang lahat ng ito, at ngayon ay nagawa niya nang makapasok sa top 4 ng literary competition. Napabuntong hininga si Yvette nang marinig niya iyon, pero hindi rin siya nagpakita ng kahit na anong emosyon sa nanalong si Luca. Siguradong nalaro na ni Luca ang Bohr puzzle noon. Ito ang dahilan kung bakit niya ito nasolve ng ganoon kabilis. Nakadepende lang talaga sa swerte ang kakagayan ni Luca na manalo sa bawat round, kaya wala itong kinalaman sa talino at kakayahan niyang manalo sa ibang mga kalahok. Muling nanalo si Luca. Napakunot dito ang noo ng frustrated na Empress. Palagi niyang minamaliit si Luca. Mukha itong ordinaryong lalaki na may pangkaraniwang kaalaman sa literature. Hindi siya ang ideal na kandidato para sa kanyang anak. Kaya isang himala na nagawa nitong makalampas sa mga nakaraang round ng literary at martial arts competition. Kailan? Hindi naman nagsalita rito ang Emperor ng New World, pero inobserbahan nito ng husto si Daryl. Napaka-interesante talaga ng lalaking ito. Nang maisip niya ang bagay na ito, tinanong ng Emperor ng New World si Florian ng, Minister Darby, kumusta na ang bagay na pinapaimbestigahan ko sayo? Napagdesisyonan ni Asher na umatras sa kompetisyon, at hayaang manalo si Daryl sa round na iyon ng martial arts competition na ginanap kaninang umaga. Sa mga sandaling iyon, nagsuspetsa na ang Emperor ng New World na baka mayroon talagang problema sa tunay na pagkatao ni Luca. At ngayon ay nagawa na ni Luca na makapasok sa top 4 ng literary competition. Dito na mas naging curious ang Emperor sa tunay niyang pagkatao. Kamahalan, nasa gitna pa rin po ako ng investigasyon sa pagkakakilanlan ng Luca na ito. Malapit ko na pong makuha ang impormasyon na hinihingi niyo sa akin. Agad na sumagot si Florian habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng venue, ngumiti si Parker kay Daryl habang sinasabi na, kinakailangan mong manalo hanggang sa huli, Luca. Susuportahan kita. At pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis. Hindi naman nagsalita rito si Daryl, ngumiti lang siya habang itinatango ang kanyang ulo. Muling umingay ang lahat nang makita nila yon. Natigilan sila sa kanilang narinig. Ano ang nangyayari? Sinusuportahan ni Parker si Luca. Hindi ba sila magamo? Mukhang nainis ang nanonood na si Geoff habang nasa gitna ng maraming manonood. Hindi naman umalis si Geoff matapos niyang ma-eliminate sa kompetisyon. Pinanood niya ang mga sumunod na round gamit ang dalawa niyang mga mata para makita ang pagka-eliminate ni Luca. At sa huli ay hindi pa ina-eliminate ang nakapasok sa top 4 na si Luca. Nang makita niya na maglakad si Parker palabas ng venue, nagtipon-tipon sa kanyang paligid si Geoff kasama ang ilang mga tao para tanungin ito ng Mr. Johan. Tagasunod niyo po si Luca, hindi ba? Kaya bakit niyo po siya hinayaang manalo? Mukhang naguguluhan ang itsura ni Geoff habang sumasangayon sa kanyang tanong ang mga tao sa kanilang paligid. Oo nga, bakit mo siya gustong suportahan? Kahit na naging maganda ang relasyon niyo sa kanya, isa pa rin siyang tagapaglingkod. Paano niya magagawang talunin ang kanyang master? Ngumiti naman si Parker sa naging tanong ng lahat, pero hindi pa rin siya nagalala habang nananatiling kalmado sa kanyang pwesto. Kinalaunan, tumingin si Parker sa paligid at kalmadong sinabi na, sino ang nagsabi sa inyong tagasunod ko si Luca? Natigilan ang lahat ng tao sa kanilang paligid nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Parker. Nagpatuloy naman si Parker sa pagsasalita, kaibigan ako ni Luca, at hindi ko rin siya tagasunod. Sa totoo lang ay nirerespeto ko siya ng husto, kaya maaari na kayong tumigil sa mga espekulasyon ninyo.
Nang sabihin niya iyon, lumingon si Parker at tumingin kay Daryl na kasalukuyan pa ring nasa loob ng venue. Kuminang ang mga mata niyang puno ng respeto rito. Ano? Hindi sila magamo? Magkaibigan silang dalawa. At nirespeto ni Parker si Luka ng husto. Si Parker ay ang batang master ng famed sword sect, kaya paano siya magkakaroon ng taong nirerespeto? Sa mga sandaling yon, napatingin si Geoff kasama ang ibang mga nakapaligid na tao kay Daryl. Agad na nagblangko ang kanilang mga isip sa sobrang pagkagulat. Sumapit na ang dilim at ilang mga tao ang nagtipon-tipon sa paligid ng isang lamesa para maginom sa isang restaurant sa Royal City. Isang malaki at matalinong lalaki ang nakaupo sa gitna ng lamesa. Siya ay walang iba kundi si Asher. Pinaligiran siya ng ilang taong nakasuot ng makintab na armor. Miyembro ang mga ito ng Royal Guard ng New World. Pinamunuan ng mga ito ng isang mukhang matalinong team leader na kilala sa pangalang Milton Snyder. Uminom pa tayo, Kuya Finn. Itinaas ni Milton ang kanyang baso papunta kay Asher at bongga lang na sinabing, sa totoo lang, magkakasundo talaga tayong dalawa. Mamimiss kita ng husto sa sandaling bumalik ka na sa South Cloud World. Habang sinasabi ang bagay na yon, umikot ang mata ng umingiting si Milton. Inutusan ni Florian si Milton na imbestigahan ang relasyon ni Asher kay Luka. Ang pinaka-objective ng mga ito ay malaman ang tunay na pagkatao ni Luka. Hindi naging malapit sina Milton at Asher sa isa't isa noon, pero matapos madiskubre na isang mabait at mapagbigay ang palakaibigang si Asher, agad niya itong hinangaan. Ito ang dahilan kung bakit nila napagdesisyonang pumunta rito para magpaalam. Hindi alam ni Asher ang tunay na intensyon ni Milton. Inisip niya na gusto lang makipagkaibigan ni Milton sa kanya, kaya agad siyang pumayag na makipag-inuman dito nang imbitahan siya ni Milton. Halina't uminom. Sa mga sandaling yon, hindi gaanong uminom si Asher habang nag-cheer kay Milton. At pagkatapos ng ilang rounds ng inuman, mapapansing saling na si Asher. At nang mapansin ito ni Milton, agad siyang lumapit at nagkunaring kaibigan ni Asher habang nagtatanong ng, Kuya Finn, hindi ko lang maintindihan. Sa nilakas-lakas ng iyong katawan, hindi magiging problema sa iyo ang pagpasok sa top 2 ng kompetisyon. Kaya bakit mas pinili mo pa ring umatras sa kompetisyon nang makaharap mo si Luka? Tumawa si Asher at iniling ang kanyang ulo habang sinasabi na, haha. Wala akong choice kundi umatras, isang importanteng tao si Luka. Isang importanteng tao. Mas naging alerto si Milton nang marinig niya iyon. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang tanong, anong ibig mong sabihin na isa siyang importanteng tao? Nagkunwaring curious at nasasabik si Milton sa kanyang sarili. Ito, kahit nalasing si Asher, malinaw pa rin ang kanyang subconscious. Iniling niya ang kanyang ulo habang nakangiting sinasabi na, hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi kung sino ito. Buwisit. Mukhang kulang pa ang isang ito sa alak. Pasimpleng napamura si Milton habang binibigyan si Asher ng isa pang inumin. Okay lang, hindi ko natatanungin ngayong ayaw mo naman sabihin sa akin. Maginuman na lang tayo. Maginuman na lang tayo buong gabi. Magaling? Habang nagsasalita, nagtuos ang mga ito ng hawak nilang mga wineglas. Sa mga sandaling yon, nagpakita si Milton ng isang malademonyong ngiti habang tinutungga ang kanyang wine. Marami na akong mga nakilalang tao bilang isang sundalo ng Royal Army. Kaya hindi ako naniniwalang hindi ko malalaman ang tunay na pagkatao ni Luka mula sa iyo. Kinabukasan sa Nine Suns altar ng Royal City sa New World, marami ang mga taong nagnanais manood ng kompetisyon. Naging maganda ang panahon at maliwanag na tumitirik ang sinag ng araw. Pagkatapos ng ilang araw na elimination, gaganapin na rin ang Grand Finals ng kompetisyon. Maagang nagpunta rito para manood ang mga taga New World na nagmula sa iba't ibang level ng lipunan. Kasalukuyang pumipili ang royal family ng New World ng Prince Consort para sa kanilang prinsesa, at tuluyan na nga silang nakarating sa finals ng kompetisyon. Isa itong engranding event na hindi pa nangyayari sa loob ng 1,000 taon sa New World. Masyadong naging interesante ang Grand Finals, at kaya walang kahit na sino ang gugustuhin na mapalampas ito. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang 5 mga kalahok sa venue ng martial arts competition. Malapit nang magsimula ang Grand Finals nito. Sa 5 mga kalahok, si Mateo ang pinakasikat sa lahat. Agad siyang nakakuha ng cheer sa maraming tao nang makarating siya sa venue ng kompetisyon.
Sec Master Hanson. Go Master Hanson. Makikita sa gitna ng maraming tao ang maliit at namumulang mukha ni Ambrose, hindi maipaliwanag ang pagkasabik nito sa mga sandaling iyon. Sa 5 mga tao, ang kanyang master ang pinakamalakas sa lahat. At sa sandaling manalo ito ng first place, magkakaroon na rin sila ng tsansang maibalik ang kanyang tita sa incandescent sect. Pero walang kahit na sino ang may pakialam kay Daryl na nakatayo sa tabi ni Mateo. Walang kahit na sino ang tumingin sa kanya. Nakalayo lang si Luca sa kompetisyong ito nang dahil sa purong swerte. Siguradong siya ang unang ma-eliminate sa Grand Finals ng inorganisang martial arts competition ng Royal Family. Dahan-dahang tumayo ang Emperor ng New World mula sa trono niyang hugis dragon para tumingin sa paligid ng buong venue bago tingnan si Mateo at ang ibang mga natitirang kalahok sa kompetisyon. Ngumiti ito at sinabing, "Kayong lahat. Binabati ko ang 5 mga natitirang kalahok na nakapasok sa finals ng kompetisyong iyo. Umaasa ako na ipapakita niyo ang buo niyong lakas para manalo ngayong araw. Good luck sa inyong lahat." Kahit na hindi naging malakas ang kanyang boses, naging matigas naman ito. Malinaw siyang narinig ng bawat isa na kasalukuyang nasa Nin Sun's altar. "Maraming salamat sa inyong mga sinabi, kamahalan." Sabay-sabay na isinagot ni Mateo, Daryl at iba pang mga kalahok na kabilang sa top 5 ng kompetisyon. Itinango naman ng Emperor sa New World ang kanyang ulo at hindi na nagsalita pa. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, simulan na ang kompetisyon." Pagkatapos magsalita, bumalik na ang Emperor ng New World sa kanyang trono at nakaramdam ng matinding kaligayahan sa kanyang sarili. Sa 5 mga natitirang kalahok sa ginaganap na martial arts competition, natuwa ang Emperor sa mga ito maliban na lang kay Luca. Tiningnan ng Emperor ng New World ang ilan sa mga kalahok, tumango ito ng makontento. Lahat ng mga kalahok ay elite na miyembro sa lipunan. Espesyal na makapangyarihan si Mateo, mukha itong matalino at matatag. Mapapanatag ito kapag siya ang naging prince consort. Nang sandaling iyon, humakbang si Florian at tumingin sa paligid sabay sumigaw. Ang unang round ay sina Mateo laban kay Samson Cartor. Dahan-dahang lumapit sa altar ang dalawa. Nang sandaling iyon ay natuon ang atensyon ng lahat sa dalawa. Si Samson ay mula sa SKY Fountain Sect ng Westrington at isa itong level 4 martial emperor. Palagi itong nasa top 5 sa mga naunang kompetisyon ng martial arts. Hindi dapat maliitin ang kakayahan nito. Mukhang kalmado si Mateo habang nakatingin ito kay Samson. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras, bibigyan kita ng kalamangang mauna. Ano? Magbibigay ng kalamangan si Mateo para kay Samson. Gaano kalaki ang tiwala nito sa sarili para sabihin yon? Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Namula si Samson at nakaramdam ito ng pagkainsulto. Galit itong sumigaw. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo sa laban, Mateo. Hindi mo ako kailangang bigyan ng kalamangan. Bang! Nang magsalita ito ay sumabog ang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sumunod at tila kidlat itong kumilos at sumuntok sa direksyon ni Mateo. Ginamit ni Samson ang lahat ng kanyang internal na enerhiya sa gianawa nitong pagsuntok. Naipit ang hangin nang dumaan ito. Ngunit, hindi nag-alala o nagmadali si Mateo. Malaki ang ngiti nito at walang intensyong iwasan ang suntok ni Samson. Kaswal nitong ginalaw ang kanyang kamay para salubungin ang suntok ni Samson. Bang! May malakas na pagyanig nang magsalubong ang kanilang mga kamao. Namutla si Samson at tumalbog ito nang may layong 10 talampakan. Tumumba ang lalaki sa ibaba ng entablado. Ano? Nagulat ang lahat at magalang na tumingin kay Mateo. Isang teknike lamang ito. Isang teknike lang at agad na antalo si Samson. Hindi nakapagtatakang ito ang Deputy Sect Master ng Incandescent Sect. Talagang napakalakas niya. Nanalo si Mateo Hanson sa unang round. Matatag na naglakad si Florian at malakas pero emosyonal nitong inanunsyo. Ngumiti si Mateo at yumuko ito sa Emperor ng New World nang magkadikit ang kanyang mga kamao. Pagtapos at tumalikod ito at bumaba ng entabledo. Mukhang napakayabang ng kanyang hitsura. Si Sect Master Hanson ang pinakamagaling. Napakatalino. Sa sandaling yon, nagatuloy ang mga tao sa pagsigaw sa pangalan ni Mateo. SHT! Mas lumakas pa ang kapangyarihan ni Mateo kaysa noon.
Napakunot ng noo si Daryl sa kanyang nakita. Ang susunod ay si Luka Moonlight laban kay Carl Woods. Narinig ang boses ni Florian habang bumubulong pa sa sarili si Daryl. SHT! Napakabilis at maya-maya lamang ay ako naman. Naging alerto at mabilis na umakyat ng entablado si Daryl. Nang sandaling makatuntong ito sa entablado ay narinig sa buong lugar ang tawanan ng mga tao. Haha, si Luka na naman! Napakaswerte ng lalaking ito sa nangyaring labanan kahapon. Naging kwalipikado lamang siya dahil umalis si Asher. Tingnan natin kung anong kayang niyang gawin. Ramdam ng lahat na naparito lamang si Daryl dahil sa kanyang swerte. Pero ito na ang Grand Finals. Imposibleng manalo pa ang lalaki kahit gaano pa ito kaswerte. Isa lamang martial saint si Luka. Hindi maitago ng Empress na nakaupo sa high altar ang kanyang pagkabigo. Bakit si Luka na naman? Wala na amang halaga ang kompetisyon nito. Sinuwerte lamang ang Luka na ito, wala siyang tunay na kakayahan. Sa parehong sandal ay hindi napigilang mapatingin ni Sloan kay Yvette. Prinsesa, si Luka na ang makikipaglaban. Sa tingin mo ba ay mananalo siya? Hindi ito sigurado kung bakit, pero hindi makontrol ni Sloan ang pagkasabik ng kanyang puso nang makitang umakyat ng entablado si Luka. Marahil espesyal si Luka. Isang himala na makasali sa finals ang isang martial saint. Kapatid na Sloan, hindi mahalaga para sa akin kung siya ay manalo o matalo. Kalmadong sagot ni Yvette, hindi ito nagpakita ng kahit na anong emosyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, kung mas maaga lang ay paniguradong magiging interesado si Yvette kay Luka. Ngunit mula noong nalaman nilang namatay si Daryl, ay naging madilim at nawala ng buhay ng mundo ni Yvette. Hindi na ito naging interesado sa kahit na anong bagay. Ngumiti si Sloan nang makita ang hindi interesadong si Yvette. Tumigil ito sa pagsasalita. Nang sandaling iyon sa tanghalan ng kompetisyon, umakyat sa entablado si Carl, mukha itong mayabang at mapangmaliit. Ngumisi ito kay Daryl. Luka! Hindi mo inakalang makakalaban mo ako, hindi ba? Nang magsalita ito ay puno ng paghihiganti ang lalaki. Noong semifinals sa Royal Training Ground ay gusto nitong nakawin ang Internal Alchemy Elixir ni Daryl, pero hinabol ito ni Asher. Si Carl ay mapaghiganting tipo ng tao at naalala pa nito ang insidenteng yon. Noong naroon pa si Asher ay hindi nito pinansin si Daryl. Pero ngayong wala na si Asher sa kompetisyon at sa Royal City ay wala nang aalalahanin pa si Carl. Hindi na ito takot kay Daryl. Nang sandaling yon, hindi pa rin alam ni Carl na hindi kailangan ni Daryl ng proteksyon mula kay Asher. Hayop! Isa itong basura! Napamura sa sarili si Daryl nang marinig ang mga panakot ni Carl. Hinayaan nitong makita ang pagkainis sa kanyang mukha, pero hindi ito sumagot. Nang makita nito ang tahimik na lalaki, inakala ni Carl na takot si Daryl sa kanya. Haha! Luka, anong ginawa mo para mapaatras si Asher sa kompetisyon? Sabihin mo sa akin at sinong nakakaalam, baka umatras din ako sa kompetisyon. Haha! Bago pa ito matapos sa pagsasalita, ay hindi nito mapigilang tumawa ng malakas, habang mapagmaliit na nakatingin kay Daryl. Nang sandaling iyon ay nagtawanan ang lahat. Masyadong tamad si Daryl para sagutin ito. Bahagyang tumawa ang lalaki, at tumingin kay Carl nang kalmado itong nagsalita. Carl, tigilan mo na ang walang kabuluhang iyan. Magsimula na tayo, hinihintay kong mapanalunan ito. Determinado si Daryl nang sabihin niya iyon. Ano? Gusto niyang manalo? Haha! Matapos nitong magsalita, ay nagulat ang lahat at muling nagtawanan. Halos tumulo ang kanilang mga luha dahil sa pagtawa. Napakagaling magkunwari ng taong ito. Isa ka lamang martial saint, paano mo matatalo ang isang martial emperor? Sa tingin ba niya ay aatras ang lahat ng mga kalahok kagaya ni Asher? Nang sandaling iyon ay malaki ang ngiti ng emperor at umiling pa ito. Magaling ang pinakita ni Luka, matalino ito pero nakakainis ang kanyang yabang. Paano nakakapagyabang ang taong katulad niya na mananalo siya? Umupo sa isang gilid ang naiinis na emperador. Ang nakaupo naman sa kabilang gilid na si Yvette ay mukhang inis rin ang ekspresyon. Makapal ang balat ng Luka na ito. Nagmayabang ito hanggang sa Grand Finals ng Martial Arts Marriage Tournament. Kung mananalo siya ay nanaisin ko na lamang na mamatay.
Masama ang pagniting ginawa ng nasa gilid at nagpapahinga na si Mateo. Alam ba ng lalaking ito na matatalo siya, at iyon ang dahilan kung bakit intensyon nitong magyabang para makuha ang atensyon ng mahalikang pamilya ng New World. Walang punto ang pagmamayabang. Hindi ka man lang titingnan ng mga mamamayan kapag hindi ka masyadong malakas, paano pa kaya ang maharlikang pamilya? Haha! Malakas na tumawa ang nasa entabladong si Carl. Inidiin ito ang isang kamay sa kanyang tiyan habang nakaturo kay Daryl. Nakakatawa ka, sa tingin mo ay mananalo ka dahil sa abilidad mong yan. Nag-iisip ka ba bago magsalita? Nang sabihin niya ito ay nandilim at lumamig ang tingin sa mukha ni Carl. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mong gawin. Matatag nitong itinaas ang kanyang kamay. Bang! Agad na nag-iba ang hangin sa harapan nito. Million definite slash. Malamig na sumigaw si Carl at lumipad ang maninipis na kutsilyo na namuo sa ere. Kasing nipis ng pakpak ng paru-paro ang mga ito at nabuo mula sa internal na enerhiya. Nasa 1-0, 0-0-0 ang dami nito. Luka, dito na magtatapos ang iyong kompetisyon. Malamig na sabi ni Carl. Itinaas nito ang kaanyang kamay at tinuro si Daryl. Agad na nagmistulang meteor shower ang pagsugod ng mga ito sa direksyon ni Daryl. Hindi mapigilang mapahinga ng malamig ang mga nakakita. Nag-alala ang lahat para kay Luka. Napakalakas ni Carl at isa itong martial emperor. Halos nabalot ng 1-0, 0-0-0 kutsilyo ang buong entablado. Sinong makakaiwas sa mga ito? Isa lamang martial saint si Luka, sa isang kisapmata lang ay babaon sa kanya ang mga kutsilyo. Nang sandaling iyon ay nakatingin ang lahat kay Daryl. Malamig ang pagtitig ng mga ito sa lalaki, walang awa. Isa lamang martial saint si Luka. Nagyabang pa ito sa Grand Finals, dapat lang na hindi siya kaawaan. Luka, kaya mo yan. Nang biglang may sumigaw. May kabuluhan ang tunog ng boses na nagmula sa entablado ng pag-obserba. Ito ay si Parker. Hindi ito kaagad na umalis ng matalo sa literary competition. Naghintay ang babae para makita ang finals. Siyempre ang isang rason ay cheer si Daryl. Bukod kay Parker ay mayroon pang nag-alala para kay Daryl, patago naramdaman ang babae. Ang taong iyong ay si Sloan. Nang sandaling iyon ay malapit ang pagtitig ni Sloan sa entablado. Tila nanigas ang puso nito nang patagong nag-alala ang babae para kay Luka. Hindi alam ni Sloan kung bakit siya nag-alala para kay Luka. Ang tanging alam lang nito mula nang magsimula ang martial arts marriage tournament ay si Luka lang ang may karapat-dapat na makatanggap ng kanyang atensyon. Ngunit isa lamang itong martial saint. Hindi madali para sa lalaki ang makarating sa finals. Magiging sayang lang kung siya ay matatalo. Parker. Narito siya para manood ng kompetisyon. Napangiti si Daryl ang marinig nito ang paghiyaw ni Parker para sa kanya, nag-init ang puso nito. Hindi ito na sorpresa, sa halip ay kalmado ang lalaki nang makita ang mga palapit na kutsilyo. Hindi ito nag-alala sa pagtago sa kanyang pagkatao, itinaas nito ang kanyang kamay ay bumuo ng protective shield. Bang! 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 Agad na bumangga ang 1-0, 0-0-0 mga kutsilyo sa protective shield at nakabuo ng pagyanig. Hindi nahiwa ang protective shield at naharangan ito ang lahat ng mga lumipad na kutsilyo. Ano? Anong nangyayari? Hindi ba't isa lamang martial saint si Luka? Paano ito nakadepensa laban sa pag-atake ng isang martial emperor? Nagulat ang lahat. Maraming tao ang napatayo mula sa kanilang kinaupuan. Nagulat rin ang emperor ng New World na nasa mataas na entablado. Nanigas at napanganga si Carl, mukha itong baliw na tao. Nang sandaling iyon ay biglang naramdaman ng lahat na lampas sa pagiging isang martial saint ang kakayahan ng nakatayong si Luka. Hindi tinago ni Daryl ang kanyang lakas nang buuin nito ang protective shield. Wala nang punto pa para magkunwari dahil finals na. Malapit na tinignan ni Daryl si Carl. Carl, hindi mo inakala yon, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyong, hindi ako isang martial saint. Ang sumunod ay bahagyang pinaglayo ni Daryl ang kanyang mga braso at binti, at kalmado itong nagsalita. Umatak ka na, pero ngayon ay ako naman. Sumabog ang internal na enerhiya ni Daryl nang siya'y magsalita, kasing bilis ng kidlat itong sumugod. Bang!
Walang naging oras si Carl para makareact. Tinamaan ito ng malakas ng suntok ni Daryl at lumipad palabas ng arena ng labanan ang katawan nito, pagtapos ay bumagsak ang lalaki na parang sirang saranggola. Tumama ito sa isang haligi matapos lumipad ng may 100 metrong layo bago lumapag sa sahig. Pinilit ni Carl na tumayo, tumingin ang maputlang mukha nito sa direksyon ni Daryl. Nagulat ang lalaki. Tinago ng lalaking ito ang kanyang internal na enerhiya. Tinuro nito si Daryl at isang salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig nang dahil sa sobrang galit. Ikaw. Pagtapos ay dumilim ang paligid, nahimatay ito. Tahimik ang buong lugar sa puntong iyon. Nakatingin kay Daryl ang ilang daang libong pares na mga mata. Lahat ay nagulat at hindi makapagsalita. Ito, tinago ng Luka na ito ang kanyang pagkatao. Isang kagaya ko. Sa parehong sandal ay mukhang galit ang nakaupo sa pahingahan na si Mateo. Isa siyang henip. Tinago nito ang totoong pagkatao. Kahit na ako ay naloko. Pero kahit na gaano ka pakalakas, isa ka lamang martial emperor. Hindi ka pa rin maagwawagi sa unang pwesto kapag naglaban tayo mamay. Naisip ni Mateo nang may nakitang kasamaan sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon ay nanginig ang katawan ng emperador, at hindi ito makapaniwala nang siya'y tumingin kay Daryl. Napakalakas pala ni Luka. Bakit niya tinago ang kanyang lakas? Napakunot ng noo ang buong maharlikang pamilya, at hindi naintindihan ang pangyayari. Kumunot ang noo ng nakaupong emperor ng New World, habang nakatingin ito kay Daryl. Hindi ito mapakali, at naging bumigat ang kapaligiran sa pagkakataong iyon. Maingat na nagsalita si Florian. Kamahalan. Ano po sa tingin niyo? Hindi rin napakali si Florian ng sandaling iyon. Tinago ni Luka ang kanyang tunay na kakayahan, isa itong pagsisinungaling sa kamahalan. Bilang isang investigador ay responsibilidad ni Florian kung magagalit ang kamahalan. Nang magsalita ito, nagpatuloy sa pagsasalita ang galit na emperador. Kamahalan, tinago ni Luka ang tunay niyang kakayahan, at may pagkakasala itong panloloko sa emperor. Hindi siya dapat patawarin. Nagulat si Daryl nang marinig iyon, at agad na uminit ang kayang ulo. Hey emperador, wala akong galit laban sayo. Kanina lang ay humihiyaw ka para sa akin sa bawat kompetisyon. Pero ngayon pinakita ko na ang tunay kong kakayahan, ay inakusahan mo ako sa salang panloloko sa emperor. Bulong nito sa sarili. Nanatili ang mga mata ni Daryl sa magiging reaksyon ng emperor, sa parehong sandal at hindi ito mapakali. Ipag-uutos ba nitong niloko ko ang kamahalan at aalisin ako sa kompetisyon? Kung iyon ang mangyayari ay mauuwi lamang sa wala ang aking mga nagawa. Patagong nag-usap-usap ang lahat ng sandaling iyon. Tinago ni Luka ang kanyang totoong lakas. Matatawag ba yung panloloko sa kamahalan? Hindi ako sigurado. Dapat ay isa itong panloloko sa kamahalan. Mas naging nakaka-interes ang kompetisyon. Napatigil at nanatiling tahimik ang emperor ng New World nang marinig nito ang diskurso ng mga tao. Hindi ito makapagdesisyon. Malaking opensa ang ginawa ni Lucas na itago ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda ay matalino at matapang ito, isa itong bihirang talent. Matatanggal sa kompetisyon ang lalaki kapag nagpasya akong isa itong panloloko sa maharlikang pamilya at masasayang ang lahat. Tumingin ito kay Florian nang maisip iyon. Ministro Florian, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ay, nagulat si Florian at nagsimulang bumulong. Hindi ako sigurado. Ang sambahin ang kamahalan lamang ang alam kong gawin, wala akong kahit na anong ideya sa paghawak ng ganito kalaking problema. Hindi mapigilang magsalita ng kanina patahimik na si Yvette. Ama! Tinago ni Luka ang kanyang totoong kakayahan at niloko ang maharlikang pamilya. Hindi nito nirespeto ang ating pamilya. Hindi lamang siya dapat na matanggal, dapat din itong patayin sa harap ng publiko. Tumitig si Yvette kay Daryl, determinado ito. Wala nang pakialam pa si Yvette dahil sa pagkamatay ni Daryl. Agad na sumabog ang galit sa puso nito nang makita niyang tinago ni Luka ang totoo nitong abilidad para makasali sa martial arts marriage tournament. Para sa pagpili ng kanyang prince consort ang nagaganap na martial art marriage tournament. Isang kawalang-galang ang ginawa nitong pagtago sa kanyang tunay na pagkatao. SHT! Nanginig at halos mitumba si Daryl. Gusto nitong umiyak habang nakatingin kay Yvette. Yvette, ako ito, si Daryl.
Bakit mo ako gustong ipapatay? Nang sandaling iyon ay gustong tumakbo palapit kay Yvette ang lalaki para sabihin ng malakas ang kanyaing tunay na pagkatao. Ngunit pinigilan nito ang sarili nang makita ang hindi pa nakakapagdesisyong emperor. Nang sandaling iyon ay nagkagulo sa buong lugar. Naku po, yan na ang huli para kay Luca. Nagsalita na ang prinsesa. Hindi makakapagpatuloy si Luca sa kompetisyon, pero mukhang babawian din ito ng buhay. Sayang naman. Sa tingin mo, bakit niya tinago ang totoo niyang abilidad? Dahan-dahang tumayo ang emperor ng New World sa kalagitnaan ng diskurso ng lahat. Tiningnan nito ang buong lugar at kinuway ang kanyang kamay. Agad na tumahimik ang buong lugar. Nang sumunod na segundo ay tahimik na tiningnan ng emperor si Daryl at dahan-dahan itong nagsalita. Tama si Yvette. Tinago mo ang tunay mong kapangyarihan at nilabag ang utos ng maharlikang pamilya. Mainam na matanggal ka sa kompetisyon at ipapatay. Agad na lumapit ang ilang guwardiya ng maharlika matapos nitong magsalita. Sandali! Sumigaw si Daryl sa emperor dahil sa pag-alala. Kamahalan, hindi nakasaad sa panuntunan ng kompetisyon na bawal itago ang tunay na lakas ng isang tao. Ang ginawa ko ay isa lamang mental teknike para maliitin ako ng aking mga kalaban. Isa pa, hindi ko tinago ang tunay kong lakas hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kaya paano ito masasabing panloloko sa maharlikang pamilya? Kamahalan, pakiusap, isaalang-alang mong muli. Totoo at mabigat ang mga salita nito. Ito. Muling tumahimik ang emperor ng New World sa kanyang narinig. Tama si Luca. Ginawa lamang nito ang ganoong bagay para manalo sa kompetisyon. Bilang opensang panloloko sa maharlikang pamilya patungkol sa bagay na ito ay mukhang hindi naman dapat. Napakaraming malalakas na tao ang narito, magiging mahirap ang pagkumbinsi sa lahat na kaya ko siyang patayin. Huminga ng malalim ang emperor ng New World habang nakatingin kay Daryl. At dahil naramdaman mong hindi ka gumawa ng kahit anong opensa, hayaan mo akong magtanong. Noong nagparehistro ka para makasali sa kompetisyon, bakit mo sinabing nagmula ka sa Great East pero hindi mo sinabi kung saang sekta ka nanggaling? Ako, mabilis ang pagtakbo ng isip ni Daryl at kaswal itong sumagot. Hindi ako kasali sa kahit na anong sekta. Ang aking master at isang matanda at patago itong namuhay. Hindi siya nakisali sa mga pangyayari sa lipunan. Ipinangako ko sa kanyang hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan kahit kanino. Kamahalan, pakiusap, patawarin niyo ako. Mukhang kalmado si Daryl nang sabihin niya ito, pero itinago ng lalaki ang galit sa kanyang puso. Ang nabanggit nitong master ay si Ford South, ang Sword Devil. Sa katunayan ay mula nang maging cultivator si Daryl, ay tanging si Ford lamang ang naging master nito. Iyon ang dahilan. Mas nagmukhang kalmado ang emperor sa kanyang narinig. Tumango ito at nagsalita. Ayos lang, papatawarin kita sa pagkakataong ito, at hahayaang ipagpatuloy ang paglaban sa kompetisyon. Maraming masters ang patagong namuhay at ayaw ipaalam ang kanilang tunay na pagkatao. Normal lamang ito. Ama! Nag-alala si Yvette at ipinadyak ang kanyang mga paa. Bakit mo siya pinatawad? Pero hindi na ito nagpatuloy pa sa pagsasalita nang makita niya ang seryosong tingin sa mukha ng kamahalan. Naguluhan si Sloan, bahagya itong lumapit at mahinang nagtanong. Prinsesa! Ramdam kong hindi masamang tao si Luca. Ang ginawa nitong pagtago sa kanyang tunay na lakaswa nagpapakitang matalino siya. Bakit masyado kang naiinis sa kanya? Mayroon pang hindi sinabi si Sloan na ang pagkilos ni Luca ay kapareho ni Daryl. Ayaw ko lang sa kanya. Hindi na masyadong nagsalita pa si Yvette nang malamig itong sumagot. Sa katunayan ay naalala nito si Daryl dahil sa katalinuhan ni Luca, kaya naman nainis ito sa lalaki. Kahit ano paman, sa kanyang puso ay si Daryl lang ang nag-iisang lalaking kanyang minahal. Napahinga ng malalim si Daryl nang marinig nito ang pagbawi ng kamahalan sa kanyang pasya. Ipinagdikit nito ang mga kamao at yumuko sa harap ng emperor. Salamat, kamahalan, sa iyong kabaitan. Nang magsalita ito ay kaagad siyang umalis sa entablado at bumalik sa pahingahan. Malamig na pinagpawisan si Florian ng sandaling iyon. Hayop, buti na lang at panakot lang iyon. Siyempre, ay hindi ito nag-alala sa kaligtasan ni Luca, ngunit maaari itong madamay. Walang nakapansin sa ginawang pagtago ni Luca Moonlight sa kanyang tunay na lakas.
Ito ay resulta ng hindi maayos na pagbantay ng tagahatol. Pasikreto ring napahinga ng malalim ang mga manonood para kay Daryl. Agad ring nagbago ang pananaw ng mga ito kay Daryl. Isang alagad ng ibang makamundong master ang Luka na ito. Hindi nakapagtataking napakalakas niya at ayaw nitong ipagsabi ang kanyang katauhan. Bumalik ang emperor sa kanyang tronong dragon at walang emosyong nagsalita. Ipagpatuloy ang kompetisyon. Agad na tumango si Florian bago ito naglakad at malakas na nagsalita. Okay. Ngayon ay paglalabanan na ang pagkapanalo sa unang pwesto. Magpapalabunutan kayong tatlo, maglalaban ang dalawang mananalo, at ang matitira sa dalawa ay ang lalaban para sa unang pwesto. Nagpalabunutan na sina Daryl, Mateo, at ang isa pang tao. Sa huli ay nanalo si Mateo, ay ang isa pang tao. Sa wakas ay makakapagpahinga na ako ng sandali. Napahinga ng malalim si Daryl at bumalik sa pahingahan ng sandaling iyon. Hindi ito nanalo sa palabunutan, kaya kailangan lamang niyang mahintay sa laban para sa unang pwesto. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban sa pagitan ng dalawa, at sa inaasahan ay nanalo si Mateo. Okay. Mabilis na lumakad paalis si Florian nang sandaling iyon at sabik itong nagsalita. Magsisimula na ang huling laban. Tingnan natin kung sino ang tatanghaling kampiyon sa pagitan ni Mateo at ni Daryl para sa martial arts competition ngayong araw. Naghiyawan ang mga manonood nang marinig ang sinabi nito. Nagsitayuan ang lahat ng manonood bukod lamang sa emperor at ang ibang pangmiyembro ng maharlikang pamilya na nasa taas ng entablado. Ang Deputy Sect Master ng Incandescent Sect laban sa ibang makamundong alagad na si Luka Moonlight. Labanan ng siglo. Biglang nabuhayan ang mga manonood at medyo nawalan ng pasensya nang kumulo ang kanilang dugo dahil sa pagkasabik. Hulaan natin kung sino ang mananalo. Hindi ko masabi. Matalino si Luka Moonlight at tinago nito ang kanyang tunay na lakas mula simula pa lamang, habang ang reserba, matatag, at ang kapangyarihang ng Master Hanson ay hindi rin naman mahina. Kahit sino pa ang manalo, sulit na sulit para sa lahat ang masaksihan ang labanan ng siglo. Sumabog ang nakakasabik na mga pag-uusap ng masa. Nasabik din ang nakaupong si Sloan. Nginisya nito si Yvette at nagsalita. Tingnan mo prinsesa, kagaya ng sinabi ko ay hindi nga ordinaryong tao si Luka Moonlight. Kalagitnaan na ito nang mapansin niya ang walang emosyong mukha ni Yvette bago mainam na tumahimik. Masyadong nahumaling ang prinsesa at mukhang hindi nito makalimutan si Daryl. Dahan-dahang pumunta sa entablado sina Mateo at Daryl habang naghiyawan ang mga manonood ng sandaling iyon. Dude. Hindi na alis ang maalab na pagtitig ni Mateo kay Daryl. Matatalo ka. Ganoon ba? Bahagyang tumawa ang kalmadong si Daryl. Deputy Sec Master Hanson, mukhang tiwala ka sa iyong lakas. Sush! Agad na naging hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Magalang itong tinawag bilang master ng ibang tao, pero intensyon ni Luka ang tawagin ito bilang Deputy Sec Master. Malinaw na hindi niya ito sineseryoso. Suminghal si Mateo nang maisip iyon. Dude, huwag mong iisipin kaya mong manalo sa kompetisyong ito dahil lang sa tinago mo ang iyong kapangyarihan. Wala lang iyon, kundi ang ginawa mong panloloko. Buzz! Sumabog ang napakalakas na aura mula sa katawan ni Mateo na bumalot sa buong masa, agad itong bumulwak sa hangin. Biglang nag-iba ang maliwanag na mga ulap at nandilim ang mga ito. Gasp! Nagbago ang ekspresyon ng mga manonood nang maramdaman nila ang nakakasakal na puwersa, walang magawa ang mga ito, kundi ang magulat. Hayop! Naniga si Daryl at nagulat rin. Tinago rin ni Mateo ang tunay niyang lakas. Agad na anamdaman ni Daryl na malinaw na mas malakas ang kapangyarihan ni Mateo kaysa sa pinakita nito. Tumaas ang level nito mula sa pagiging Martial Emperor at naging Heaven Ascension. Isang level 1 Heaven Ascension. Naghiyawan ang mga manonood ng sandaling iyon at nakatayo ang lahat ng mga opisyal habang naghiwayan din ang libo-libong tagapakinig. Isang level 1 Heaven Ascension. Si Matthew Hanson ay isang level 1 Heaven Ascension. Isang Heaven Ascension. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.